Ipasa mo ito at bibigyan kita ng $1,000,000, sabi ng milyonaryo habang tumatawa. Nagkanya-kanya ng tawanan ang mga executive, ngunit nang buksan ng bata ang kanyang bibig, nagyelo ang tawanan sa kanilang mga mukha. Ang Del Rosario Tower ay nakatayo sa lungsod bilang isang monumento sa kapangyarihan, 60 palapag ng salamin at bakal na sumasalamin sa mga ulap na binuo mula sa pawis ng libu-libong manggagawa na hindi kailanman tatapak sa mga pangunahing opisina nito. Sa pinakamataas na palapag, kung saan ang hangin ay tila mas eksklusibo at ang mga karpet ay mas mahal pa kaysa sa buong bahay, nagaganap ang isang eksena na magpapabago sa mga kapalaran magpakailanman. Malamig ang mga kamay ni Leah Reyes, hindi dahil sa aircon na nagpapanatili sa meeting room sa perpektong temperatura, kundi dahil sa takot na bumabalot sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nakaupo siya sa gitna ng isang silid na puno ng mga taong nakatingin sa kanya na parang mantsa sa kanilang mamahaling sapatos. Ang kanyang ina, si Rowena, ang nagdala sa kanya ng araw na iyon dahil walang makapag-alaga sa kanya. Araw ng walang pasok sa eskwelahan at ang mga pagpipilian ay dalhin siya sa trabaho o iwanan mag-isa sa maliit na apartment na kanilang tinitirhan. Pinili ni Rowena ang akala niyang mas ligtas. Kung gaano siya kamali. At ano ito? Ang boses ni Mateo Del Rosario ay humati sa katahimikan tulad ng isang kinakalawang na kutsilyo. Ang CEO ng Del Rosario International Holdings ay isang taong nagtayo ng kanyang imperyo sa likod ng iba. Ang kanyang suit ay nagkakahalaga ng kinikita ni Rowena sa 1 taon. Ang kanyang relo, ang kinikita niya sa 5 taon. Ngunit ang pinakamahal na pag-aari niya ay ang kanyang panghahamak sa sino mang itinuturing niyang mas mababa. At para kay Mateo Del Rosario, halos lahat ay mas mababa. Sir Del Rosario, humihingi ako ng paumanhin. Humakbang si Rowena, nanginginig ang kanyang boses. Ang anak ko po ay walang maiiwanan ngayon. Tahimik lang po siya sa kusina. Hindi po siya manggugulo, pangako po. Sa kusina, tinaas ni Del Rosario ang kanyang kilay. Tiningnan si Leah mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkamuhi. Ang anak mo, dinala mo sa aking kumpanya na parang daycare center ito. Nagsimulang magbulungan ang mga executive sa paligid ng mesa. Ngumiti si Samuel Roxas, ang corporate lawyer at kanang kamay ni Del Rosario, na may ekspresyon ng kasiyahan na tanging mga duwag lamang ang ipinapakita kapag ang isang mas makapangyarihan ay nanghihiya sa mahihina. Sir, ako po. Nagsimula si Rowena, tahimik. Tinaas ni Del Rosario ang isang kamay. Hindi niya inaalis ang tingin kay Leah. Lumapit ka, bata. Tiningnan ni Leah ang kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang tahimik na pagsusumamo na sumunod siya nang hindi nagdudulot ng problema. Nagtrabaho si Rowena sa kumpanyang iyon sa loob ng maraming taon. Nililinis niya ang mga sahig na dinudumihan ng iba. Inaayos ang mga opisina na ginugulo ng iba. Tiniis niya ang mga panghihiya na hindi kailanman maiisip ng iba. Lahat para mabigyan ang kanyang anak ng mas magandang buhay. Sa mabagal na hakbang, lumakad si Leah patungo sa gitna ng silid. Ang mga pader na salamin ay nagpakita ng lungsod sa ibaba, maliit at walang kabuluhan. Nagkinang ang meeting table sa ilalim ng ilaw. Sobrang makintab na nakikita ni Leah ang sarili niyang refleksyon. Isang bata na nakasuot ng uniforme ng eskwelahan. Nakasabit ang asul na backpack sa isang balikat. Ganap na hindi nabibilang sa templo ng kapangyarihan ng korporasyon. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Del Rosario, humilig sa kanyang leather chair. Leah po, sir. Leah. Ulit niya. Nilalasap ang pangalan na parang mapait. Sabihin mo, Leah, anong ginagawa ng nanay mo rito? Ang tanong ay isang patibong. Alam ni Leah, anumang sagot ay gagamitin bilang sandata. Nagtatrabaho po, sir, mahinang sagot niya. Nagtatrabaho. Nagbigay ng maikling tawa si Del Rosario. Trabaho ba ang tawag mo sa paglilinis ng mga banyo na ginagamit namin sa pagpulot ng basura na nililikha namin? Ilang executive ang tumawa. Ang iba ay umiwas ng tingin. Hindi komportable, ngunit walang lakas ng loob na mamagitan. Marangal na trabaho po yan, sir, sabi ni Leah, at may kung ano sa kanyang boses ang nagpatigil sa tawanan. Sumingkit ang mga mata ni Del Rosario. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na isang batang anak ng kanyang tagalinis. Marangal na trabaho, tumayo siya. Ang kanyang nakakataas na tangkad ay nagpatong ng anino kay Leah. Ang kinikita ng nanay mo sa 1 buwan ay katumbas lang ng gastos ko sa 1 hapunan. At ikaw ay pupunta rito para bigyan ako ng leksyon tungkol sa karangalan. Mateo. Isang babaeng boses ang namagitan mula sa kabilang panig ng mesa.
Si Elena Dubois iyon, ang French investor na dumating upang makipagnegosasyon para sa 1 bilyong pisong kasunduan. Siguro dapat nating ipagpatuloy ang pulong. Ang mga dokumento ay maaaring maghintay. Hindi inalis ni Del Rosario ang tingin kay Leah. Nakahanap siya ng bagong libangan. Sabihin mo, batang mahilig mag-aral, gaano ka katalino? Nakakakuha ka ba ng magandang grado sa iyong eskwelahan sa barangay? Hindi sumagot si Leah. Pinanatili niya ang tingin, gaya ng itinuro ng kanyang ina. Huwag kang magdudulot ng problema. Huwag kang kukuha ng atensyon. Mabuhay ka. May tanong ako sa iyo. Tumigas ang boses ni Del Rosario. Opo, sir. Nakakakuha po ako ng magandang grado. Sa anong mga asignatura? Sa lahat po, sir. Isa pang tawanan ang kumalat sa silid. Humilig si Samuel Roxas. Kumikinang ang kanyang mga mata sa malisya. Sa lahat? Kahit sa mga wika? Tanong ng abogado. Opo, sir. At anong mga wika ang sinasalita mo, munting henyo? Ikinrus ni Del Rosario ang kanyang mga braso. Lumapad ang kanyang ngiti. Nag-alinlangan si Leah. Alam niyang anumang sasabihin niya ay magiging sanhi ng panunuya, ngunit alam din niyang mas masama ang pagsisinungaling. Iyon din ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang katotohanan, kahit masakit, ay laging mas mahusay kaysa sa kasinungalingan. Espanyol, Ingles, Pranses, Aleman at Arabe po, sir. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. At pagkatapos ay ginawa ni Mateo del Rosario ang hindi inaasahan ng sinuman. Sumandal siya at nagpakawala ng isang malakas na tawanan na nagpapayanig sa mga bintana. Isang tawanan na naglalaman ng lahat ng kanyang panghahamak, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang paghamak sa batang iyon na naglakas loob na mag-angkin ng ganoong kahalayan. 5 wika, sigaw niya habang tumatawa. Ang anak ng tagalinis ay nagsasalita ng 5 wika, sumama sa tawanan ang mga executive. Mas madaling tumawa kasama ang amo kaysa manatiling tahimik. Mas ligtas na maging kasabwat kaysa maging neutral. Gustong tumakbo ni Rowena patungo sa kanyang anak, ngunit ang kanyang mga paa ay nakadikit sa sahig. Nanganganib lumabas ang mga luha, ngunit pinigilan niya. Hindi niya maaaring ipakita ang kahinaan. Hindi rito, hindi ngayon. Sir Del Rosario. Muling nagsalita si Elena Dubois. Sa pagkakataong ito ay mas matatag ang tono. Sa palagay ko ay sapat na ito. Ngunit hindi pa tapos si Del Rosario. Mayroon siyang ideya. Isang ideya na tila napakatalino sa kanyang kalupitan. Lumapit siya sa mesa at kumuha ng isang bundle ng mga dokumento. Ito ay ang mga kontrata para sa international negotiation na magaganap mamayang hapon. Mga dokumento sa 5 magkakaibang wika na inihanda ng mga profesional na tagasalin na kumikita ng malalaking halaga para sa kanilang trabaho. Sige, munting puliglot. Lumapit si Del Rosario kay Leah. Ikinakaway ang mga papel sa harap ng kanyang mukha. Nag-aalok ako sa iyo ng kasunduan, Mateo. Nagsimula si Elena. Tahimik, utos niya nang hindi tumitingin dito. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Leah na parang isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima. Bibigyan kita ng 100 milyong piso kung isasalin mo ito. Nagkagulo ang silid. 100 milyong piso sa isang bata. Ngumiti ng malawak si Samuel Roxas. Ganap niyang naintindihan ang ginagawa ng kanyang amo. Ito ay isang perpektong panghihiya. Hindi maaaring isalin ng bata ang anuman. Mapapahiya siya at matututo ang kanyang ina ng leksyon na huwag nang magdala ng problema sa opisina. Narito ang mga dokumento sa Ingles, Pranses, Aleman, Arabe at Hapon. Patuloy ni Del Rosario. Kung mababasa mo at maisasalin ng tama, ibibigay ko sa iyo ang pera. 100 milyong piso ngayon din sa harap ng lahat. Iyon ay hindi patas. Sa wakas ay nahanap ni Rowena ang kanyang boses. Bata pa lang po siya. Isang bata na nagsasabing nagsasalita ng 5 wika. Hindi man lang tiningnan ni Del Rosario si Rowena. Hindi ba, Leah? O nagsisinungaling ka? Tumingin si Leah sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid na iyon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Del Rosario. Wala silang takot, walang kahihiyan. Mayroon itong bagay na hindi pa nakita ng CEO sa mahabang panahon. Mayroon itong apoy. Hindi po ako nagsisinungaling, sir, sabi ni Leah. Malinaw at matatag ang kanyang boses. Pero binanggit niyo po ang Hapon. Sabi ko po ay Arabe ang sinasalita ko, hindi Hapon. Nag-alinlangan ang ngiti ni Del Rosario ng 1 segundo. Kung gayon, sa tingin ko ay matatalo ka sa default. Nakakahiya. Pero pwede ko po pa ring subukan. Inabot ni Leah ang kanyang kamay. Ibigay niyo po sa akin ang mga dokumento. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Walang umaasan yon.
Lahat ay umaasa ng luha, paghingi ng tawad, ganap na panghihiya. Hindi isang bata na umaabot ang kamay na may parehong autoridad ng isang executive na nagtatapos ng kasunduan. Nag-alinlangan si Del Rosario sa unang pagkakataon sa usapan. Mukha siyang hindi sigurado kung paano magpatuloy, ngunit mas malaki ang kanyang pagmamataas kaysa sa kanyang pag-iingat. Kung gusto mo, ibinigay niya ang mga dokumento na may paghamak ng ngiti. Mayroon kang 5 minuto. Kinuha ni Leah ang mga papel. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. May nagbago sa kanya o marahil may isang bagay na laging nandoon na sa wakas ay nagising. Tiningnan niya ang unang dokumento. Ito ay nasa Ingles. Ito ay isang investment contract na may komplikadong mga probisyon tungkol sa porsyento ng stake at financial guarantees. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. Sa simula, walang sinuman ang nagbigay ng tunay na pansin. Umaasa sila na siya ay magbubulol, na siya ay malilito, na siya ay magpapakita ng palabas na pinaniniwalaan ng lahat. Ngunit pagkatapos ay dumaloy ang mga salita. Hindi lamang nagbasa si Leah, sabay-sabay siyang nagsalin sa Filipino. Ipinapaliwanag ang kahulugan ng bawat probisyon na may katumpakan na nagpatigil kay Elena Dubois sa kanyang upuan. Sandali, putol ng French investor. Ano ang sinabi mo tungkol sa termination clause? Inulit ni Leah ang salin. Idinagdag ang legal na konteksto na hindi man lang pinag-isipan ng mga abogadong naroroon. Ang pangalawang dokumento ay nasa Pranses. Kinuha ito ni Leah at diretsong tiningnan si Elena. Nagsimulang magbasa sa perpektong Pranses Parisian. Namutla si Elena Dubois. Ang kanyang pagbigkas, bulong niya sa sariling wika, ay walang kapintasan. Bahagyang ngumiti si Leah at ipinagpatuloy ang pagsasalin sa Filipino. Ang pangatlong dokumento ay nasa Aleman. Ito ay isang teknikal na ulat tungkol sa internasyonal na paglilipat ng pera sa bangko. Binasa ito ni Leah na may parehong husay. Perpekto ang kanyang accent na inalis ni Karl Brenner, ang German banker na naroroon bilang consultant, ang kanyang salamin upang tingnan siya ng mas mabuti. Saan ka natuto ng Aleman? Tanong niya sa sariling wika. Aleman po ang aming kapitbahay, sir, sagot ni Leah. Aleman din. Tinuruan niya po ako mula pa noong bata ako. Sabi niya po, ang mga salita ay tulay sa pagitan ng mga mundo. Ang ika-4 na dokumento ay nasa Arabe. Ito ay isang liham ng intensyon mula kay Omar Al-Rashid, ang negosyante na makikipagnegosasyon sa pamamagitan ng video conference mamayang hapon. Kinuha ni Leah ang papel at nagsimulang basahin ang mga karakter na Arabe mula kanan pa kaliwa. Ang kanyang boses ay umaangkop sa kakaibang ritmo ng sinaunang wikang iyon. Si Omar Al-Rashid, na nakakonekta sa pamamagitan ng video conference upang obserbahan ang paunang pulong, ay tumayo mula sa kanyang upuan, sa kanyang opisina na libu-libong kilometro ang layo. Sino ang batang ito? Tanong niya sa Arabe. Ang anak po ng tagalinis, sagot ni Leah sa parehong wika nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa dokumento. At ang liham niyo po ay napakagandang isinulat, Sir Al-Rashid, lalo na po ang talata tungkol sa kahalagahan ng tiwala sa negosyo. Ang silid ay ganap na tahimik. Tumigil sa pagngiti si Mateo del Rosario. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang maskara ng pagdududa na unti-unting napuno ng isang bagay na mas mapanganib. Kahihiyan. Isang dokumento na lamang ang natitira. Ang nasa Hapon, ang wikang inamin ni Leah na hindi niya alam. Nakita ni del Rosario ang kanyang pagkakataon. Ang huli, sabi niya, bumalik ang bahagi ng kanyang kumpiyansa. Hapon, sinabi mo na hindi mo alam. Sa tingin ko ay diyan nagtatapos ang palabas mo. Tiningnan ni Leah ang dokumento. Ang mga karakter na Hapon ay nakatingin pabalik sa kanya na parang isang imposibleng bugtong. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng mga tingin sa kanya. Naramdaman niya ang pag-asa ng kanyang ina. Naramdaman niya ang panghahamak ni Del Rosario. Naramdaman niya ang pagkamangha ng mga internasyonal na investor at pagkatapos ay ginawa niya ang hindi inaasahan ng sinuman. Lumakad siya patungo kay Yuki Tanaka, ang Japanese executive na nakaupo. Yumukod siya ng magalang, tulad ng nakita niya sa mga educational video, at nagsalita, Tanaka-san, hindi po ako nagsasalita ng Hapon, ngunit pinag-aralan ko po ang kultura ng inyong bansa sa loob ng maraming taon. Alam ko po na sa Hapon, ang pag-amin sa hindi mo alam ay kasing halaga ng pagpapakita ng alam mo. Hinihingi ko po ng may pagpapakumbaba na turuan niyo po akong basahin ang dokumentong ito. Hindi po ngayon, ngunit balang araw. Ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa lahat ng nauna. Dahan-dahang tumayo si Yuki Tanaka. Kumikinang ang kanyang mga mata na may isang bagay na maaaring paghanga o marahil ay mas malalim.
Sa Hapon, sabi niya sa Filipino na may mahinang accent, mayroon kaming salita. Gambaru ang ibig sabihin ay gawin ang lahat. Huwag kailanman sumuko, ibigay ang lahat ng iyong makakaya kahit na hindi sigurado ang resulta. Tiningnan niya si Del Rosario na may ekspresyon na nagpaatras ng isang hakbang sa CEO. Ang batang ito ay nagpakita ng mas maraming gambaru kaysa sa sinumang executive na nakilala ko sa 20 taon ng negosyo. Tumayo rin si Elena Dubois. Ganap akong sumasang-ayon. Ang nasaksihan ko ay pambihira. Tumango si Carl Brenner. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Mula sa screen, nagsalita si Omar Al-Rashid sa Filipino na may malalim na boses. Sir Del Rosario, nangako kayo ng 100 milyong piso. Isinali ng bata ang 4 sa 5 dokumento ng perpekto. Sasabihin ko na lampas pa siya sa inaasahan. Tumingin si Del Rosario sa paligid. Ang mga kaalyado na inaasahan niyang makasama ay bumaliktad laban sa kanya. Ang kahihiyan na kanyang pinlano para sa isang bata ay bumagsak ngayon sa kanyang sariling balikat. Ito ay walang katuturan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ito ay isang biro. Malinaw na hindi ako magbibigay ng 100 milyong piso sa isang bata. Isang biro. Dahan-dahang inulit ni Elena Dubois. Ang paghihiya sa isang bata sa harap ng mga internasyonal na investor ay nakakatawa sa iyo, Sir Del Rosario? Ito ang aking kumpanya. Sumuntok si Del Rosario sa mesa. Ako ang nagpapasya kung ano ang nakakatawa at kung ano ang hindi. Sinubukan ni Samuel Roxas na mamagitan. Marahil ay dapat tayong mag-recess. Walang humingi ng opinyon mo, sigaw ni Del Rosario sa sarili niyang abogado. Nanatili si Lia na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang ina, na tahimik na umiiyak malapit sa pinto. Luha ng pagmamalaki na may halong takot sa kung ano ang susunod. Dahil alam ng dalawa ang katotohanan, hindi patatawarin ni Del Rosario ang kahihiyan na ito. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng mga investor, hindi mahalaga kung ano ang tama o patas, darating ang paghihiganti. Ito ay usapin lamang ng oras. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang araw ng hapon ay pumasok sa mga bintana at binabalutan ang silid ng ginintuang liwanag, nakamit ni Lia Reyes ang isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng sinuman. Nagawa niyang payanigin ang isang higante. At iyon, kahit hindi pa niya alam, ay simula pa lamang dahil sa isang lugar sa tore ng salamin at bakal na iyon, may iba pang nakasubaybay, isang taong nakakaalam ng mga lihim na magbabago sa lahat. At ang taong iyon ay nakahanap lamang ng eksaktong matagal na niyang hinahanap. Mas mabilis dumating ang mga kahihinatnan kaysa sa kinatatakutan ni Rowena. Nang gabing iyon, habang mag-ina ay naglalakad patungo sa kanilang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Tumunog ang telepono ni Rowena. Ang numero ay mula sa kumpanya. Huminto ang kanyang puso bago sumagot. Ginang Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, propesyonal. Human resources po ito. Ipinapaalam po namin na hindi na po kakailanganin ang inyong serbisyo sa Del Rosario International Holdings. Maaari po kayong dumaan bukas para kunin ang inyong separation pay. Pinutol ang tawag bago pa makasagot si Rowena. Napanood ni Lia kung paano gumuho ang mukha ng kanyang ina, kung paano nagsimulang bumagsak ang mga luha, kung paano lumubog ang kanyang mga balikat sa ilalim ng hindi nakikitang ngunit napakalaking bigat. Ma, inabot ni Lia ang kanyang kamay. Huwag kang magsabi ng kahit ano, bulong ni Rowena. Pakiusap, hindi ngayon. Naglakad sila sa natitirang bahagi ng kanilang biyahe sa katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Naramdaman ni Lia ang buhol sa kanyang lalamunan na lumalaki sa bawat hakbang. Siya ang dahilan nito. Ang kanyang sandali ng tapang ay sumira sa tanging pinagmumulan ng kita ng kanyang pamilya. Sinalubong sila ng apartment ng karaniwan nitong dilim. Hindi sinindihan ni Rowena ang mga ilaw. Umupo siya sa tanging upuan sa kainan at ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. 15 taon, bulong niya. 15 taon na nagtatrabaho doon, tinitiis ang lahat. At sa isang araw, lahat ay natapos. Ma, ayaw ko po sanang. Alam kong ayaw mo. Itinaas ni Rowena ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Kumikinang ang kanyang mga mata sa luha at may iba pa. Isang bagay na hindi pa nakita ni Lia sa kanya. Kawalan ng pag-asa. Pero ngayon wala na tayo, Lia. Naiintindihan mo? Wala. Due na ang upa sa loob ng 2 linggo. Wala akong ipon. Wala akong ibang trabaho na naghihintay sa akin. Anong gagawin natin? Walang sagot si Lia. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng maliit na sala, nararamdaman ang bawat salita ng kanyang ina na tumutusok sa kanyang dibdib na parang mga karayom na yelo.
Dapat pala inanahimik na lang ako, sabi niya sa wakas. Dapat ay hinayaan ko na lang siyang kutyain ako at tapos na. Malalim na huminga si Rowena, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Hindi anak, ang ginawa mo ay matapang, pambihira. Ngunit sa mundong ito, hindi laging nananalo ang mga matatapang. Minsan, dinudurog lamang ng makapangyarihan ang mga naglakas loob na hamunin sila. Hindi po patas yun. Hindi nga. Bumalik ang katahimikan, mas mabigat kaysa dati. Lumapit si Leah sa kanyang ina at niyakap ito. Humikbi si Rowena sa balikat ng kanyang anak. Inilalabas ang lahat ng takot at pagkabigo na kanyang pinigilan sa loob ng maraming oras, sa loob ng maraming taon. Kung magiging tapat siya, makakahanap tayo ng solusyon, bulong ni Leah. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin natin. Pangako ko sa iyo. Hindi sumagot si Rowena, patuloy lamang umiiyak. Ang sumunod na mga araw ang pinakamahirap na naalala ni Leah. Lumalabas si Rowena tuwing umaga bago sumikat ang araw. Naghahanap ng trabaho saan man siya tatanggapin, mga restauran, tindahan, mga opisina ng paglilinis. Ngunit bawat pinto ay nagsasara na may parehong sagot. Walang bakante. Ang hindi alam ni Rowena ay tumawag si Mateo del Rosario. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang matiyak na walang kumpanya sa lungsod ang kukuha sa babaeng nagpalaki sa batang nagpahiya sa kanya. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti, tahimik, epektibo, walang awa. Patuloy na pumapasok si Leah sa eskwelahan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Tiningnan niya ang bintana sa panahon ng klase, iniisip ang kanyang ina na naglalakad sa ilalim ng araw, kumakatok sa mga pinto na hindi kailanman bumubukas. Leah Reyes, nakikinig ka ba? Ang boses ng guro ang nagpabalik sa kanyang mga iniisip. Lahat ng mata sa klase ay nakatuon sa kanya. Opo ma'am, pasensya na po. Kung gayon, masasabi mo ba sa akin ang sagot sa tanong na kakatanong ko lang? Walang ideya si Leah kung ano ang tanong, ngunit mabilis ang kanyang isip. Tiningnan niya ang pisara, nakita ang mga numero ng mathematical equation, at sa loob ng ilang segundo ay kinalkula ang sagot. 42 ma'am. Ang guro ay kumurap-kurap sa gulat. Tama. Ngunit subukang maging mas naroroon sa klase, binibining Reyes. Tumango si Leah, ngunit ang kanyang isip ay lumihis na muli. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang tulungan ang kanyang ina. Kailangan niyang ayusin ang kanyang sanhi. Isang linggo pagkatapos ng pagkatanggal sa trabaho, kritikal ang sitwasyon. Halos walang laman ang refrigerator. Dumarami ang mga hindi nabayarang bayarin at nagsimulang umubo si Rowena. Isang malalim at nakababahalang tunog na lumalala gabi-gabi. Sipon lang ito, sabi niya. Kapag tinatanong ni Leah, huwag kang mag-alala. Ngunit nag-alala si Leah. Nakita niya kung paano humina ang kanyang ina, kung paano lumaki ang mga eye bags, kung paano ang bawat araw na lumilipas ng walang trabaho ay nag-aalis ng bahagi ng kanyang pag-asa. Noon kumuha ng desisyon si Leah. Naghintay siya na matulog ang kanyang ina at binuksan ang luma nilang computer. Mabagal ang koneksyon sa internet, ngunit gumagana ito. Nagsimula siyang maghanap ng mga online translation job, mga serbisyo kung saan nagbabayad ang mga tao para sa pagsasalin ng mga dokumento. Wala siyang mga sertipiko, wala siyang mga kredensyal, wala siyang anuman kundi ang kanyang mga wika at ang kanyang determinasyon. Gumawa siya ng account na may peking pangalan, hindi niya maaaring gamitin ang kanyang sarili. Menor de edad siya at ang mga patakaran ay hindi pinapayagan na magtrabaho siya. Ngunit hindi pinakakain ng mga patakaran ang kanyang ina. Hindi binabayaran ng mga patakaran ang upa. Ang kanyang unang trabaho ay maliit. Pagsasalin ng menu ng restaurant mula Espanyol patungong Ingles. Kaunting sentimo lang ang bayad. Ngunit ginawa ito ni Leah na may parehong dedikasyon na ibinigay niya sa meeting room ni Del Rosario. Nang mag-iwan ng positibong review ang customer, may nagbago. Nagsimulang makipag-ugnayan ang ibang mga kliyente sa kanya. Mga legal na dokumento, mga liham ng negosyo, mahahalagang email. Ang bawat trabaho ay mas komplikado kaysa sa nauna, ngunit hindi huminto si Leah. Nagtatrabaho siya hanggang madaling araw kapag natutulog ang kanyang ina. Maaga siyang gumising para pumasok sa eskwelahan. Kaunting oras lang siya natutulog, ngunit ang bawat sentimong kinikita niya ay diretsong napupunta sa isang account na nagawa niyang buksan gamit ang mga dokumentong hiniram mula sa isang kapitbahay na nasa hustong edad na may utang na loob sa kanyang ina. Lumipas ang mga linggo. Napansin ni Rowena ang mga pagbabago na hindi niya maipaliwanag. May pagkain sa refrigerator, nabayaran ang mga bayarin. Ngunit kapag tinatanong, sinasabi lang ni Leah na nakakita siya ng mga barya sa kalye o
o binigyan sila ng kapitbahay ng mga pagkain. Leah, hinarap siya ni Rowena isang gabi. Kailangan kong malaman ang totoo. Saan ang gagaling ang pera? Nag-alinlangan si Leah. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang ina, ngunit alam din niyang kung sasabihin niya ang totoo, ipagbabawal ni Rowena na magpatuloy siya. At pagkatapos, ano ang kakainin nila? Nagtatrabaho lang po ako ng maliliit na trabaho, sabi niya sa wakas. Tumutulong sa mga kaklase sa kanilang takdang aralin. Wala pong masama, ma. Pangako ko po. Matagal na tiningnan ni Rowena si Leah. Alam ng kanyang mga mata bilang isang ina na mayroon pang iba. Ngunit alam din niya na sinusubukan ng kanyang anak na tumulong sa tanging paraan na alam niya. Pangako, hindi ka gumagawa ng kahit anong mapanganib? Pangako po. Ito ay isang kalahating pangako. Ang pagtatrabaho hanggang sa pagod ay mapanganib. Ang pagpeke ng kanyang edad para magtrabaho ay ilegal. Ngunit kinumbinsi ni Leah ang kanyang sarili na kinakailangan ito na ang layunin ay nagpapawalang sala sa pamamaraan kung gaano siya kamali. Ang tawag ay dumating isang buwan pagkatapos ng pagkatanggal sa trabaho. Nasa klase si Leah nang pumasok ang direktor sa silid na may seryosong ekspresyon. Leah Reyes, kailangan kong sumama ka sa akin. Nagkagulo ang classroom habang tumayo si Leah. Naglakad siya sa likod ng direktor sa mga pasilyo na biglang tila mas mahaba, mas nakakatakot. Sa opisina ng direktor, 2 tao ang naghihintay. Isang lalaki at isang babae, parehong may profesional na ekspresyon na walang inihahayag. Leah, sila ay mula sa Department of Social Welfare and Development, paliwanag ng direktor. Mayroon silang ilang tanong para sa iyo. Hindi, lumubog ang puso ni Leah, binibining Reyes, nagsalita ang lalaki sa isang neutral na boses. Nakakatanggap kami ng anonymous na ulat tungkol sa sitwasyon ng iyong pamilya. Ipinapahayag nito na ilegal kang nagtatrabaho at ang iyong ina ay walang trabaho o paraan upang suportahan ka. Hindi po totoo yan. Nagsimula si Leah. Nakatanggap din kami ng dokumentasyon na nagmumungkahi na ginagamit mo ang mga peking identidad upang magtrabaho sa mga online platform. Idinagdag ng babae. Totoo ba iyan? Naramdaman ni Leah na sumasara ang mundo sa paligid niya. May nagsumbong sa kanya. Isang taong alam na alam ang ginagawa niya. Si Del Rosario. Siya siguro. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa pagkatanggal sa trabaho ng kanyang ina. Naghintay siya, nagmasid, at ngayon ay sumalakay kung saan mas masakit. Kailangan naming kausapin ang iyong ina, patuloy ng lalaki. At depende sa aming makikita, posibleng kailangan naming isaalang-alang ang iba pang pagpipilian sa kustodiya. Iba pang pagpipilian sa kustodiya? Naramdaman ni Leah na nawala ang hangin sa kanyang baga. Gusto niyo po ba akong ilayo sa aking ina? Walang gustong mangyari iyon, sabi ng babae, ngunit hindi nakakumbinsi ang kanyang boses. Gusto lang naming tiyakin na nasa ligtas kang kapaligiran. Ang nanay ko po ang pinakaligtas na tao sa mundo. Naramdaman ni Leah ang luha na nanganganib lumabas, ngunit pinigilan niya ito sa buong lakas ng kanyang kalooban. Isinakripisyo niya po ang lahat para sa akin. Lahat. At kung nagkamali po ako, ito ay para po matulungan siya, hindi dahil po pinilit niya ako. Naiintindihan namin na mahirap ang sitwasyon, sabi ng lalaki, ngunit mayroon kaming mga pamamaraan na susundin. Dumating si Rowena sa eskwelahan 30 minuto pagkatapos. Nang pumasok siya sa opisina at makita ang mga opisyales, namutla ang kanyang mukha. Nang marinig niya ang mga akusasyon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang maintindihan niya na maaaring kunin ang kanyang anak, mayroong nabasag sa kanya. Pakiusap, nagmakaawa siya sa nanginginig na boses. Ang anak ko po ay sinubukan lang akong tulungan. Kasalanan ko po. Lahat po ng kasalanan ay sa akin. Parusahan niyo po ako. Hindi po siya, Ginang Reyes. Hindi po kami rito para parusahan ang sinuman, sabi ng babae. Nandito po kami para suriin ang sitwasyon. Ang sitwasyon po ay nawalan ako ng trabaho nang hindi makatarungan. Itinaas ni Rowena ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Tinanggal po ako dahil pinatunayan ng anak ko na mas matalino siya kaysa sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanyang iyon. At mula noon, siniguro ng taong iyon na sisirain ang aming buhay. Siya ang dapat imbestigahan, hindi kami. Ginang, naiintindihan namin na naguguluhan po kayo. Hindi nyo naiintindihan ang anuman. Humihikbi na si Rowena. Hindi nyo naiintindihan kung ano ang maglakad sa mga kalsada na naghahanap ng trabaho habang nagugutom ang iyong anak. Hindi nyo naiintindihan kung ano ang makita ang iyong anak, nagising hanggang madaling araw, sinusubukan kaming iligtas. Hindi nyo naiintindihan ang anuman. Lumapit si Leah sa kanyang ina at niyakap ito.
Pareho silang umiiyak ngayon, nakayakap sa isa't isa, na parang sinusubukan ng mundo na paghiwalayin sila. At sa isang banda, ganoon nga, kailangan naming bisitahin ang inyong tirahan, sabi ng lalaki sa wakas. At gusto naming interviewin si Leah ng hiwalay. Standard procedure po ito. Hindi niyo ako paghihiwalayin sa anak ko, sabi ni Rowena na may matinding determinasyon na tumagos sa kanyang mga luha. Walang nagsasalita patungkol sa paghihiwalay. Sinubukan ng babae na pakalmahin ang sitwasyon. Kami lang po, palang. Inulit ni Rowena ang salita na parang lason. Narinig mo ba iyon, Leah? Palang na parang hindi maiiwasan, na parang nagpasya na sila. Ma, bulong ni Leah. Ayos lang ang kita na lahat. Ipapakita natin na isa tayong pamilya, na nag-aalaga tayo sa isa't isa. Makikita nila ang katotohanan. Ang katotohanan. Pait na bulong ni Rowena. Ang katotohanan ay ang mga mahihirap ay walang katotohanan. Mayroon lang tayong kwento na ipinasya ng mayayaman na sabihin tungkol sa atin. Ang hiwalay na panayam ang pinakamahabang oras sa buhay ni Leah. Tinatanong siya tungkol sa kanyang ina, tungkol sa kanilang tahanan, tungkol sa kanilang pagkain, tungkol sa kanyang mga pangarap, tungkol sa kanyang mga takot. Bawat sagot ay sinusuri, isinusulat, hinuhusgahan. Sinaktan ka ba kailanman ng iyong ina? Hinding-hindi. Ang nanay ko po ang pinakamabait na tao sa mundo. Ligtas ka ba sa iyong tahanan? Ligtas po ako dahil kasama ko siya. Bakit ka nagsimulang magtrabaho online? Nag-alinlangan si Leah bago sumagot. Alam niyang maaaring palalain ang katotohanan ng sitwasyon, ngunit alam din niyang dinala siya ng pagsisinungaling dito dahil po nagkasakit ang nanay ko sa sobrang paghahanap ng trabaho na hindi niya makita dahil wala po kaming makain, dahil ako lang po ang makakagawa ng isang bagay at ang mga wika lang po ang mayroon ako. Alam mo bang illegal iyon? Alam ko po na kinakailangan iyon. Matagal na tiningnan siya ng opisyal. May isang bagay sa kanyang mga mata na hindi masabi ni Leah. Habag, paghuhusga, pareho. Leah, alam mo ba kung sino ang gumawa ng anonymous na ulat tungkol sa iyong pamilya? Sa tingin ko po, opo. Sino? Si Mateo del Rosario. Ang taong nagtanggal sa nanay ko. Ang taong nangako na bibigyan ako ng $1,000,000 kung isasalin ko ang mga dokumento at pagkatapos ay kinutya ako ng gawin ko. Isinulat ng opisyal, iyan ay isang seryosong akusasyon. Iyan po ang totoo. Nang sa wakas ay pinayagan silang magkita, nagyakapan ang mag-ina na parang hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Hindi po nila tayo paghihiwalayin, bulong ni Leah sa tainga ng kanyang ina. Hindi ko po hahayaan, aking matapang na anak. Hinalikan ni Rowena ang kanyang noo, aking munting mandirigma. Ngunit habang lumalabas sila ng eskwelahan, wala sa kanila ang nakapansin sa sasakyang nakaparada sa kabilang kalsada o sa lalaking nagmamasid sa kanila na may kontentong ngiti. Binaba ni Samuel Roxas ang bintana at diniyal ang isang numero sa kanyang telepono. Sir Del Rosario, lahat ay nangyari ayon sa plano nyo. Nagsama na ang mga autoridad. Kaunting oras na lang bago mapunta ang bata sa custody system. Naging masaya ang boses ni Del Rosario sa kabilang linya. Magaling, walang sinumang nagpapahiya sa akin at nakakatakas ng walang parusa, walang sinuman. Ano ang gagawin natin sa ina? Wala na siyang magagawa, nawalan ng trabaho, walang pera at malapit nang mawalan ng anak. Sapat na ang parusa sa ngayon at kung may makakatuklas ng ating partisipasyon, dahan-dahang tumawa si Del Rosario. Sino ang maniniwala sa isang tagalinis tungkol sa mga aksyon ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Wala. Iyan ang pribilehyo ng kapangyarihan, Samuel. Maaari nating gawin ang gusto natin at titingin na lang ang mundo sa kabilang panig. Naputol ang tawag. Sinimulan ni Samuel ang makina at umalis, iniiwan ang isang ina at anak na magkayakap na naglalakad patungo sa hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit ang hindi nila alam ay may iba pang nakikinig sa pag-uusap na iyon. Isang taong naglagay ng listening device sa telepono ni Samuel ilang buwan na ang nakalipas, naghihintay para sa eksaktong sandaling ito. Isang taong nakakaalam ng lahat ng lihim ni Mateo del Rosario, at ang taong iyon ay nagpasya lamang na oras na upang kumilos dahil sa mga anino ng Del Rosario Tower. Isang bagyo ang malapit ng bumagsak at kapag dumating ito, wala nang magiging katulad ng dati. Si Don Amado Monteclaro ay nabuhay ng 73 taon, natutunan ang isang pangunahing katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sinusukat sa ingay, kundi sa katahimikan. Nakaupo sa kanyang pribadong opisina sa isang walang pangalan na gusali sa sentro ng lungsod. Pinakinggan niya sa ikatlong pagkakataon ang recording ng pag-uusap ni na Samuel Roxas at Mateo del Rosario.
Bawat salita ay nagkukumpirma ng kanyang pinaghihinalaan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pamangkin ay naging isang halimaw. Dahil oo, si Mateo del Rosario ay kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang nakababatang kapatid na babae na inalagaan ni Amado na parang sarili niyang anak nang mamatay ito sa isang sakit na hindi kailanman maipaliwanag ng mga doktor. Binigyan niya ito ng edukasyon, mga oportunidad, mga koneksyon. Itinuro niya ang lahat tungkol sa negosyo at ginamit ni Mateo ang bawat leksyon upang bumuo ng isang imperyo ng kalupitan. Don Amado, ang boses ng kanyang assistant, isang babae na nagngangalang Ligaya Santos, ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Kumpleto na ang mga investigasyon na hiningi niyo. Inilapag ni Ligaya ang isang makapal na folder sa desk. Siya ay isang babaeng nasa katamtamang edad, discreet, mahusay. Nagtrabaho siya para kay Amado sa loob ng mga dekada at nakakaalam ng mga lihim na maaaring magpabagsak ng mga gobyerno. Ano ang nakita mo tungkol sa bata? Tanong ni Amado nang hindi tumitingin. Si Lia Reyes, outstanding student, perpektong grado sa lahat ng antas, nagsasalita ng 5 wika ng matatas at napatunayan. Ang kanyang ina, si Rowena Reyes, ay nagtrabaho ng 15 taon sa Del Rosario International Holdings hanggang sa kanyang hindi makatarungang pagkatanggal sa trabaho, 1 buwan na ang nakalipas. At ang anonymous na ulat. Sinusubaybayan namin ang pinagmulan. Ginawa ito mula sa isang disposable na telepono. Ngunit ang mga communication tower ay naglalagay ng tawag sa loob ng Del Rosario Tower, partikular sa palapag ng mga legal na opisina. Samuel, bulong ni Amado ang pangalan na parang lason. Mayroon pa, patuloy ni Ligaya. May sakit ang ina. Nagsimula lang bilang simpleng ubo, ngunit lumala. Ang aming mga kontak sa komunidad ng ospital ay nagsasaad na bumisita siya sa libreng klinika ng 3 beses sa nakalipas na 2 linggo. Pinaghihinalaan ng mga doktor ang severe bronchitis, posibleng lumalala patungong pneumonia. Kailangan niya ng gamot na hindi niya kayang bayaran. Pumikit si Amado. Ang imahe ni Rowena na naglalakad sa ilalim ng ulan na naghahanap ng trabaho, nagkakasakit habang ang kanyang anak ay nagtatrabaho hanggang madaling araw upang mapanatili silang lumulutang, ay nagdulot ng sakit sa kanyang kalooban. Siya ang gumawa ng halimaw na sumisira sa mga buhay na iyon. Kumusta ang kaso sa DSWD? Naka-schedule ang hearing sa loob ng 1 linggo. Kung matukoy ng evaluation na hindi angkop ang tahanan, kukunin si Lia mula sa kustudiya ng kanyang ina at ilalagay sa sistema. At ang mga evaluator? Doon ang interesante. Kumuha si Ligaya ng isa pang dokumento. Ang isa sa mga opisyal na itinalaga, si Rodrigo Panganiban, ay may koneksyon sa pananalapi sa mga subsidiary na kumpanya ng Del Rosario Holdings. Nakakatanggap siya ng buwanang bayad na nakategorya bilang consultancy, ngunit walang ebidensya ng anumang serbisyong ibinigay. Isang nakatagong suhol. Dahan-dahang tumango si Amado. Binili ni Mateo ang evaluator. Mukhang ganun nga. Ang desisyon ay marahil ay napagdesisyonan na. Tumayo si Amado mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa bintana. Mula doon ay makikita niya ang Del Rosario Tower na kumikinang sa malayo, isang bantayog sa ego ng isang taong walang konsensya. Sa loob ng maraming taon, nagmasid si Amado mula sa mga anino. Itinatag niya ang Del Rosario International Holdings ilang dekada na ang nakalipas, ngunit nagretiro siya nang magsimulang humina ang kanyang kalusugan, iniiwan ang lahat sa kanyang pamangkin. Ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Binago ni Mateo ang kumpanya, ginawa itong mas malaki, mas mayaman, mas makapangyarihan, ngunit ginawa rin niya itong isang bagay na tiwali. Panunuhol sa mga opisyal, pagwasak sa mga kakumpetensya, pagsasamantala sa mga manggagawa, at ngayon, pag-uusig sa isang ina at kanyang anak dahil sa simpleng kasalanan ng pagkasugat sa kanyang pagmamataas. Ligaya. Nagsalita si Amado nang hindi lumilingon. Kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang bagay, anuman ang ipag-utos nyo. Gusto kong makilala ang batang iyon, si Lia Reyes. Naglalakad pa uwi si Lia pagkatapos ng eskwelahan, nang mapansin niya na may sumusunod sa kanya. Hindi halata. Alam ng sinumang iyon kung paano panatilihin ang distansya. Ngunit si Lia ay nagkaroon ng matalas na instincts sa mga nakaraang linggo. Ang patuloy na pamumuhay sa ilalim ng banta ay ganoon ang ginagawa sa mga tao. Binilisan niya ang kanyang lakad. Binilisan din ang sumusunod. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang taong ipinadala ni Del Rosario. Isa pang galaw sa kanyang malupit na laro. Naisip niyang tumakbo, ngunit nanginginig masyado ang kanyang mga binti. Lia Reyes,
Tawag sa kanya ng isang babaeng boses. Mabilis siyang lumingon. Isang babaeng nasa katamtamang edad ang lumalapit na nakikita ang mga kamay, nagpapakita na hindi ito banta. Sino ka po? Atras ng isang hakbang si Leah. Ako si Ligaya Santos. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para mag-alok ng tulong. Tulong. Mapait na tumawa si Leah. Ang huling taong nag-alok ng tulong ay nagtapos sa pagsumbong sa amin sa mga awtoridad. Naiintindihan ko ang iyong kawalan ng tiwala, ngunit may isang taong gustong makilala ka. Isang taong nakakaalam ng ginawa ni Mateo del Rosario sa iyo at sa iyong ina. Isang taong makakatulong sa inyo ng totoo. Sino po? Ang pangalan niya ay Don Amado Monteclaro. Siya ang orihinal na may-ari ng Del Rosario International Holdings. Kumurap-kurap si Leah. Ang orihinal na may-ari? Pero si Del Rosario. Si Del Rosario ay kanyang pamangkin. Itinatag ni Amado ang kumpanya ilang dekada na ang nakalipas at ibinigay ito sa kanya nang magretiro siya, ngunit hindi niya inakala kung ano ang gagawin nito dito at bakit niya kami gustong tulungan. Tiningnan siya ni Ligaya na may ekspresyon na pinaghalong kalungkutan at determinasyon. Dahil sa loob ng maraming taon ay pinagmamasdan niya ang mga kalupitan ng kanyang pamangkin nang walang magawa. Dahil nakita niya ang ginawa sa iyo sa meeting room na iyon at naramdaman ang kahihiyan na magkaroon ng dugo ng taong iyon. At dahil naniniwala siya na ikaw, Leah, ay mayroon kang isang bagay na matagal na niyang nawala. Anong bagay po? Tapang na harapin ang mga makapangyarihan. Naganap ang pagpupulong ng gabing iyon sa isang maliit na kapehan malayo sa sentro ng lungsod. Iginiit ni Leah ang isang pampublikong lugar at walang pagtutol na tinanggap ni Amado. Nang makita niya itong pumasok, nagulat si Leah. Umaasa siya ng isang taong nakakataas, nakakatakot. Sa halip, nakita niya ang isang matandang lalaki na mabagal maglakad, na may mga matang pagod ngunit mabait, at isang ngiti na tila tunay. Salamat sa pagpayag mong makita ako. Dahan-dahang umupo si Amado sa kanyang harapan. Alam kong wala kang dahilan para magtiwala sa sino mang may kaugnayan kay Del Rosario. Wala po akong ganoon, kumpirma ni Leah. Pero wala rin po akong maraming pagpipilian. Diretso. Gusto ko iyan. Nag-order si Amado ng 2 mainit na tsokolate sa waiter bago magpatuloy. Alam mo ba kung sino ako? Ipinaliwanag po ng inyong assistant. Kayo po ang nagtatag ng kumpanya. Si Del Rosario po ay inyong pamangkin. Higit pa doon, ako ang nagpalaki sa kanya. Nang mamatay ang aking kapatid na babae, si Mateo ay 8 taong gulang pa lamang. Tinanggap ko siya sa aking bahay, pinag-aral, ibinigay ang lahat ng mayroon ako. Akala ko ay pinalalaki ko ang isang mabuting tao. Nagkamali po kayo ng husto. Bumuntong hininga si Amado. Ang kapangyarihan ay nagpapakita kung sino talaga tayo. At ipinahayag ni Mateo ang isang bagay na ayaw kong makita. Kalupitan, walang hangganang ambisyon, panghahamak sa sinumang itinuturing niyang mas mababa. Bakit hindi po kayo gumawa ng anuman noon? Ang tanong ay tumama kay Amado na parang sampal. Ito ang parehong tanong na tinatanong niya sa kanyang sarili gabi-gabi. Kaduhagi, inamin niya. Kahihiyan, pagtanggi. Kinumbinsi ko ang sarili ko na mga tsismis lang iyon, pagmamalabis, na hindi ganoon kasama ang batang pinalaki ko. Ngunit nang makita kita sa meeting room na iyon, nang makita ko kung paano nasisiyahan ang aking pamangkin na hiyain ang isang bata sa harap ng 12-12 ng tao, alam kong hindi ko na maaaring baliwalain. Nandoon po kayo? May access ako sa lahat ng security camera ng kumpanya. Hindi ko kailanman ganap na isinuko ang kontrol. Ito ang aking huling depensa, bagaman hindi ko kailanman inakala na kailangan ko itong gamitin. Pinroseso ni Leah ang impormasyon, kaya nakita po ninyo ang lahat. Nakita ko kung paano mo isinalin ang mga dokumentong iyon na may kakayahan na aabutin ng maraming taon para maipagpatuloy ng mga profesional. Nakita ko kung paano mo hinarap ang isang taong sumira ng mga karera sa isang pitik ng daliri. Nakita ko kung paano nang dumating ang dokumento sa Hapon ay nagkaroon ka ng karunungan na aminin ang hindi mo alam at ang pagpapakumbaba na humiling na turuan ka. Bahagyang lumuha ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang pambihirang bata na tinatrato na parang basura ng isang lalaki na hindi karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Dumating ang mainit na tsokolate. Ibinungkos ni Leah ang kanyang mga kamay sa tasa. Sinisipsip ang init. Ano po ang gusto niyo sa akin? Tanong niya sa wakas. Gusto kitang tulungan, ikaw at ang iyong ina. Paano po? Kumuha si Amado ng sobre mula sa kanyang jacket. Narito ang sapat na pera para bayaran ang medical treatment ng iyong ina. Alam kong may sakit siya. Alam kong kailangan niya ng gamot na hindi niyo kayang bayaran. Tiningnan ni Leah ang sobre.
ngunit hindi niya hinawakan. At kapalit po? Wala. Walang nagbibigay ng anuman nang walang kapalit. Ngumiti si Amado na may tunay na paghanga. Tama ka. Laging may motibo. Ang akin ay pagtubos. Nagpalipas ako ng maraming taon na pinapayagan ng aking pamangkin na sirain ang mga buhay habang tahimik akong nagbibilang ng aking mga barya. Ang pagtulong sa iyo ay hindi magpapabura ng aking mga kasalanan, ngunit marahil ay maiiwasan ko ang paggawa ng marami pa, may iba pa. Tiningnan siya ni Lia ng diretsahan. Gusto niyo po ng higit pa sa pagiging masaya sa sarili niyo. Nanahimik si Amado sa mahabang sandali. Sa wakas ay tumango siya. Gusto kong pigilan si Mateo. Hindi lamang dahil sa ginawa niya sa iyo, kundi dahil din sa lahat ng ginawa niya sa loob ng maraming taon, ang mga suhol, ang mga manipulasyon, ang mga buhay na kanyang sinira. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong walang presyo, isang taong hindi kailanman makikita ni Mateo na darating. Ako? Halos matawa si Lia. Bata pa lang po ako. Wala po akong kapangyarihan, wala po akong pera, wala po akong anuman. Mayroon kang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Mayroon kang katotohanan ng iyong kuwento, ang iyong talento, ang iyong tapang. Nagsisimula nang marinig ka ng mundo. Ang mga investor na nasa meeting na iyon ay hindi pa rin humihinto sa pag-uusap tungkol sa batang nagpahiya kay Del Rosario sa kanyang sariling boardroom. Umuusap? Si Elena Dubois, ang French investor, ay kinansela ang lahat ng kanyang negosasyon sa Del Rosario Holdings. Ginawa rin ni Omar Al-Rashid ang ganoon. Muling isinasaalang-alang ni Carl Brenner ang kanyang partisipasyon at naglathala si Yuki Tanaka ng isang artikulo sa isang Japanese business magazine tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa talento anuman ang pinagmulan nito. Naramdaman ni Lia ang kakaibang bagay sa kanyang dibdib. Pag-asa, pagmamalaki, hindi siya sigurado. At ano po ang gusto niyang gawin ko? Sa ngayon wala. Gusto ko lang natanggapin mo ang tulong ko. Napayagan mo akong bayaran ang treatment ng iyong ina. Nahayaan mo akong protektahan kayo mula sa kung ano ang darating. Kung ano ang darating. Lumalim ang ekspresyon ni Amado, ang hearing sa DSWD. Binili ni Mateo ang isa sa mga evaluator. Ang resulta ay napagpasyahan na. Ilalayo ka sa iyong ina. Huminto ang mundo ni Lia. Paano po ninyo nalaman iyon? Dahil may mga mata ako sa lahat ng dako at dahil kilala ko ang aking pamangkin. Hindi siya magpapahinga hanggang sa ganap kanyang sirain. Nanganganib lumabas ang mga luha, ngunit pinigilan ni Lia. Hindi siya iiyak. Hindi rito, hindi ngayon. Mapipigilan niyo po siya? Masusubukan ko, pero kailangan ko ng oras at kailangan kong magtiwala ka sa akin. Tiningnan ni Lia ang sobre sa mesa. Naisip niya ang kanyang ina na umuubo gabi-gabi, lumalala sa bawat araw. Naisip niya ang nalalapit na hearing na parang isang hindi maiiwasang bagyo. Naisip niya ang lahat ng mga pinto na nagsara, ang lahat ng mga pag-asa na namatay, at naisip niya ang isang bagay na laging sinasabi ng kanyang ina. Kapag wala kang mawawala, anumang kamay na inabot ay isang tulay. Kinuha niya ang sobre. Sige po, sabi niya, magtitiwala po ako sa inyo. Pero kung traidorin niyo po ako, kung saktan niyo po ang nanay ko sa anumang paraan, makakahanap po ako ng paraan para sirain kayo. Hindi ko po alam kung paano, pero gagawin ko po. Tiningnan siya ni Amado na may pinaghalong pagkamangha at paggalang. Alam ko at yan mismo ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa iyo. Nang gabing iyon, nang dumating si Lia sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa dilim na umiiyak. Ma, tumakbo siya patungo dito. Anong nangyari? Itinaas ni Rowena ang isang gusot na papel. Ito ay isang opisyal na liham mula sa Department of Social Welfare and Development. Inusog nila ang hearing. Ang kanyang boses ay halos bulong. Bukas makalawa na. Sabi nila ay may sapat na ebidensya sila upang matukoy na hindi angkop ang aming tahanan. Naramdaman ni Lia na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinabi ni Amado na kailangan niya ng oras, ngunit naubos na ang oras. Ma, pakinggan niyo po ako. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ina. Nakilala ko po ang isang tao ngayon. Isang taong gustong tumulong sa atin. Isang taong may kapangyarihan na harapin si Del Rosario. Sino? Ang taong nagtatag ng kanyang kumpanya. Ang sarili niyang tiyo. Tiningnan siya ni Rowena na may pagdududa. Ang tiyo ni Del Rosario? At naniniwala ka sa kanya? Hindi ko po alam kung maniniwala, pero kailangan po nating subukan. Iyon lang po ang tanging pagkakataon natin. Ang ubo ni Rowena ang pumutol sa pag-uusap. Ito ay malalim, masakit, at sa pagkakataong ito ay may kasamang isang bagay na nagpatigil sa puso ni Lia. Dugo!
Sa panyong ginamit ng kanyang ina upang takpan ang kanyang bibig ay may mga mantsa ng dugo. Ma, wala lang ito. Sinubukan ni Rowena na itago ang panyo. Wala lang. Huwag po kayong magsinungaling sa akin. Sigaw ni Leah na may luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gaano na po ito katagal nangyayari? Hindi sumagot si Rowena. Hindi na niya kailangan. Sinasabi ng kanyang mga mata ang lahat. Pumunta po tayo sa ospital ngayon. Hindi tayo makakabayad. Kinuha ni Leah ang sobre na ibinigay sa kanya ni Amado. Binuksan niya ito. Sa loob ay mas maraming pera kaysa sa nakita nila sa loob ng maraming taon. Ngayon, pwede na tayo. Sa emergency room ng Central Hospital, habang sinusuri ng mga doktor si Rowena, tumawag si Leah. Don Amado, si Leah po ito. May sakit po ang nanay ko. At inusog nila ang hearing. Bukas makalilawan na po. Naging tensyonado ang boses ni Amado sa kabilang linya. Pinapabilis nila ang lahat. Siguro may hinala si Mateo. Ano ang gagawin natin? May mahabang paghinto. Pagkatapos, nagsalita si Amado na may bagong determinasyon. Maghanda ka, Leah, dahil gagawa tayo ng isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng aking pamangkin. Ano po? Sasabihin natin ang katotohanan, ang buong katotohanan, sa harap ng buong mundo. Ang waiting room ng Central Hospital ay amoy disinfectant at kawalan ng pag-asa. Magdamag na nakaupo si Leah sa isang plastik na upuan. Pinagmamasdan ang oras na lumilipas segundo por segundo, hindi makatulog, hindi makapag-isip ng iba, kundi ang kanyang ina sa likod ng mga puting pinto. Kinumpirma ng mga doktor ang pinakamalala, malubhang pneumonia. Kailangan ni Rowena ng agarang pag-ospital, mamahaling gamot, at higit sa lahat, ganap na pahinga. Mga linggo ng paglalakad sa ilalim ng ulan na naghahanap ng trabaho. Mga gabing walang tulog na nag-aalala para sa kanyang anak at ang patuloy na stress ng pamumuhay sa ilalim ng banta ang sumira sa kanyang immune system. Malakas siya, sabi ni Dra. Miranda Suarez, isang babaeng may mga matang maawain na tila tunay na nag-aalala, ngunit kailangan niyang manatili rito ng hindi bababa sa isang linggo. Kung ganap na umabot ang impeksyon sa baga, maaaring pag-usapan natin ang isang mas malubhang bagay. Isang linggo? Ang hearing ay sa loob ng 2 araw. Naramdaman ni Leah na tila nagkakaisa ang universo laban sa kanila. Sa bawat pagkakataon na nakakahanap sila ng kaunting pag-asa, isang bagong dilim ang lumilitaw upang patayin ito. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Ligaya Santos. Kailangan kang makita ni Don Amado. Urgent. Padalhan ka ng address. Tiningnan ni Leah ang silid kung saan natutulog ang kanyang ina. Nakakonekta sa mga makina na sumusubaybay sa bawat tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang iwanan itong mag-isa, ngunit hindi rin siya maaaring manatili nang walang ginagawa habang gumuho ang kanyang mundo. Humingi siya ng isang nurse na magbantay sa kanyang ina at lumabas ng ospital. Dinala siya ng address sa isang lumang gusali sa isang lugar sa lungsod na hindi alam ni Leah. Walang mga karatula, walang direksyon, tanging isang madilim na pintuan na kahoy na bumukas bago pa siya makakatok. Naghihintay si Ligaya sa loob. Sumunod ka, sabi niya nang walang paliwanag. Umakyat sila sa masikip na hagdan hanggang sa makarating sa isang opisina na tila nakuha mula sa ibang panahon. Mga libro ang bumabalot sa mga pader mula sa sahig hanggang kisame. Mga lumang mapa ang nakasabit sa mga ginintuang frame. At sa gitna, nakaupo sa likod ng isang matigas na mesa na gawa sa kahoy, si Don Amado Monteclaro ay nagsusuri ng mga dokumento na may seryosong ekspresyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Huminto si Leah nang makilala niya ang ibang tao sa silid. Nakaupo si Elena Dubois, ang French investor, sa isang leather armchair. Nakakrus ang kanyang mga binti ng elegante. Nanatili si Omar Al-Rashid, ang Arabong negosyante, na nakatayo sa tabi ng bintana. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi masama. At si Yuki Tanaka, ang Japanese executive, ay nakaupo sa isang upuan malapit sa desk. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa isang maleta. Anong nangyayari? Tanong ni Leah na bahagyang nanginginig ang boses. Upo ka, Leah. Itinuro ni Amado ang isang bakanting upuan. Marami tayong dapat ipaliwanag at kaunting oras. Sumunod si Leah, bagaman ang bawat kalamnan ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo siya palabas. Si Elena Dubois ang unang nagsalita. Ang kanyang Filipino ay may eleganteng accent, ngunit ganap na nauunawaan. Matapos ang nasaksihan namin sa meeting room na iyon, wala sa amin ang nakalimot sa iyo. Isang bata na humaharap sa isang taong tulad ni Del Rosario, nagpapakita ng mga kakayahan na aabutin ng mga profesional ng ilang dekada upang mapaunlad. Ito ay pambihira.
Ngunit higit pa doon, patuloy ni Omar Al-Rashid, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ay nagbubunyag. Ipinakita ni Del Rosario ang kanyang tunay na kalikasan noong araw na iyon at iyon ang nagtulak sa amin na mas malalim na imbestigahan ang kanyang mga negosyo. Imbestigahan? Tiningnan ni Lia si Amado, naghahanap ng paliwanag. Ang mga internasyonal na investor ay may mga resources na wala ako, paliwanag ni Amado. Nang makipag-ugnayan ako sa kanila ilang araw na ang nakalipas, sinimulan na nila ang kanilang sariling mga investigasyon laban sa Del Rosario Holdings. Ang nakita nila ay nakapipinsala. Binuksan ni Yuki Tanaka ang kanyang maleta at kumuha ng isang makapal na folder. Mga peking dokumento, mga kontratang minanipula, panunuhol sa mga opisyal sa 6 na magkakaibang bansa, pagsasamantala sa paggawa sa mga subsidiary na pabrika at mas masahol pa. Ibinigay niya ang folder kay Lia. Ang iyong ina ay hindi ang unang empleyado na sinira ni Del Rosario dahil sa personal na dahilan. Mayroong pattern. Dose-dosenang tao sa loob ng maraming taon mga manggagawa na sumalungat sa kanya, na tumangging makilahok sa kanyang mga scheme na hindi lang niya gusto. Lahat ay nagtapos ng ganoon, tinanggal sa trabaho, siniraan, hinarang na makakuha ng trabaho saan man. Tiningnan ni Lia ang mga dokumento, mga pangalan, petsa, testimonya, mga kwento ng mga pamilyang nawasak, mga karerang nasira, mga buhay na gumuho. Ang kanyang ina ay pinakahuling biktima lamang ng isang halimaw na matagal nang gumagala ng walang parusa. Bakit walang gumawa ng anuman noon? Tanong niya sa nanginginig na boses. Dahil pinoprotektahan ng kapangyarihan, pait na sagot ni Elena. May koneksyon si Del Rosario sa gobyerno, sa media, sa sistema ng hustisya. Sinumang sumubok na ilantad siya ay pinatahimik bago pa makapagsalita. Ngunit ngayon marami na tayo. Idinagdag ni Omar. At mayroon kaming isang bagay na hindi inasahan ni Del Rosario. Ano po? Ikaw. Humilig si Amado. Ang iyong kuwento ay naging viral, Lia. Ang video ng meeting room ay naleak sa internet 3 araw na ang nakalipas. Ano po? Naramdaman ni Lia na nawalan siya ng hangin. Paano po? Ako ang nag-leak, inamin ni Amado nang walang pagsisisi. Ito ay isang kinalkulang panganib. Alam kong pabilisin ni Del Rosario ang kanyang paghihiganti, ngunit alam ko rin na kailangan makita ng mundo kung sino talaga ang aking pamangkin. Sinindihan ni Ligaya ang isang screen sa dingding. Ipinakita ng video ang eksaktong naalala ni Lia. Si Del Rosario, tinatawanan siya, ang hamon ng 100 milyong piso, ang kanyang demonstrasyon sa 4 na wika, ang pagpapakumbaba sa Hapon. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mga numero sa ilalim ng video. 47 milyong views. Sa loob ng 3 araw pinag-uusapan ka ng buong mundo, sabi ni Elena. Trending ka sa 17 bansa. Gustong interviewin ka ng mga mamamahayag mula sa buong planeta at ang pinakamahalaga, iniimbestigahan nila si Del Rosario. Hindi maproseso ni Lia ang nakita niya. Ang kanyang sandali ng kahihiyan ay naging isang bagay na ganap na naiiba. Hindi siya kinukutya ng mga tao, hinahangaan nila siya, ipinagtatanggol siya, humihingi ng hustisya. Ang mga komento, itinuro ni Yuki ang screen kung saan lumabas ang libu-libong mensahe. Hinihingi nila na tuparin ni Del Rosario ang kanyang pangako. Ang 100 milyong piso. Ayaw ko po ng pera niya, matatag na sabi ni Lia. Gusto ko lang po na iwanan niya ang aking pamilya ng tahimik. At iyan mismo ang makakamit natin. Tumayo si Amado. Ngunit kailangan namin ang iyong tulong. Ang tulong ko po para saan? Para sa press conference na inorganisa namin bukas. Ang sumunod na mga oras ay isang buhawi ng paghahanda. Ipinaliwanag ni Amado ang plano. Bukas, ilang oras bago ang hearing sa DSWD, magsasagawa sila ng isang internasyonal na press conference. Ipapakita ng mga investor ang ebidensya ng mga krimen ng korporasyon ni Del Rosario. Ibubunyag ni Amado ang kanyang pagkakakilanlan bilang nagtatag ng kumpanya at publiko siyang magsusumbong sa mga aksyon ng kanyang pamangkin. At ikukuwento ni Lia ang kanyang kuwento. Hindi lamang ang nangyari sa meeting room, paglilinaw ni Amado. Lahat. Ang hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho ng iyong ina, ang kampanya para pigilan siyang makakuha ng trabaho, ang anonymous na reklamo, ang evaluator na binili, lahat. At sa tingin niyo po ay gagana iyon? Tanong ni Lia na may pagdududa. May kapangyarihan si Del Rosario, may mga abogado, may mga koneksyon, ngunit wala siyang isang bagay na mayroon tayo, sagot ni Omar, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, dokumentadong katotohanan. At 47 milyong saksi na nasa panig mo na.
Lumapit si Elena kay Leah at hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong natatakot ka. Sino man ay matatakot. Ngunit ang ginawa mo sa meeting room na iyon ay nagpakita na mas may tapang ka kaysa sa mga lalaking namuno sa mga bansa. Hindi ka nag-iisa dito. Tumango si Yuki. Sa hapon, sinasabi namin na Nakorobi Aoki. Ang ibig sabihin ay bumagsak ng 7 beses at bumangon ng 8. Marami ka ng beses na bumangon kaysa sa aking mabibilang, hindi ka pa rin matatalo. Tiningnan ni Leah ang bawat isa sa mga naroroon. Isang matandang lalaki na naghahanap ng pagtubos. Isang French investor na ipinagsapalaran ang milyon-milyon para sa prinsipyo. Isang Arabong negosyante na naniniwala sa hustisya. Isang Japanese executive na pinahahalagahan ang pagpapakumbaba kaysa sa kayabangan. At siya, isang bata na gusto lang protektahan ang kanyang ina. Sige po, sabi niya sa wakas. Gagawin ko po. Nang gabing iyon bumalik si Leah sa ospital. Gising ang kanyang ina, bagaman mahina. Saan ka galing? Tanong ni Rowena sa mahinang boses. Umupo si Leah sa tabi ng kanyang kama at ikinuwento ang lahat. Ang viral video, ang mga investor, ang plano para sa press conference, ang nalalapit na hearing. Nang matapos siya, tahimik na umiiyak si Rowena. Aking matapang na anak, bulong niya. Kailan ka tumigil sa pagiging munti kong anak at naging mandirigma? Hindi po ako tumigil sa pagiging munti niyo, ma. Natuto lang po akong lumaban para sa mahal ko. Natatakot ako? Inamin ni Rowena. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa iyo kung haharapin mo ang taong iyon sa publiko. Natatakot din po ako. Hinawakan ni Leah ang kamay ng kanyang ina. Pero mas natatakot po ako na walang gawin at mawala kayo. Napaghiwalayin kami. Na manalo siya. At kung hindi po ito gumana, at least po, malalaman ng mundo ang katotohanan. At iyon po ay isang bagay na walang sino man ang makakakuha sa atin. Pumikit si Rowena. Sabi ng iyong lola na may kapangyarihan ang mga salita, na sinumang nakakakontrol ng mga salita ay kumokontrol sa mundo. Ang iyong lola, hindi ko pa kailanman masyadong naikukuwento sa iyo tungkol sa kanya. Namatay siya noong bata pa ako, ngunit siya ay isang tagasalin tulad mo. Nagsasalita siya ng 6 na wika. Nagtrabaho siya para sa mga embahada, para sa mga kumpanya, para sa mga gobyerno. At palagi niyang sinasabi na ang kanyang pinakamalaking regalo ay hindi ang mga wika, kundi ang kakayahang magpakaintindihan sa iba't ibang tao. Naramdaman ni Leah ang luha na nabuo sa kanyang mga mata. Bakit po hindi ninyo kailanman sinabi sa akin? Dahil nang mamatay siya, nawala ang koneksyon ko sa mundong iyon. Naging ako ang inaasahan ng mundo sa akin. Isang taong hindi nakikita na naglilinis ng dinudumihan ng iba. Ngunit ikaw, Leah, minana mo ang kanyang apoy at bukas ay gagawin mo ang eksaktong pinangarap niya palagi. Ano po? Gagamitin mo ang mga salita para baguhin ang mundo. Ang umaga ng press conference ay sumikat na kulay abo at malamig. Halos hindi nakatulog si Leah. Nagpalipas siya ng maraming oras na inuulit ang sasabihin niya. Kung paano niya ito sasabihin, inaasahan ang mga tanong na maaaring itanong sa kanya. Ngunit walang nakapaghanda sa kanya sa nakita niya nang dumating siya sa bulwagan kung saan magaganap ang kaganapan. Daan-daang mamamahayag ang pumuno sa espasyo. Ang mga telebisyon kamera mula sa buong mundo ay nakatutok sa isang maliit na entablado kung saan inilagay ang isang podium na may mga mikropono. Sa labas, ayon sa impormasyon ni Ligaya, libu-libong tao ang nagtipon. Marami ang may mga karatula na nagsasabing, hustisya para kay Leah at dapat magbayad si Del Rosario. Nakatingin ang mundo, sabi ni Amado habang naglalakad sila patungo sa entablado. Handa ka na ba? Hindi po, inamin ni Leah. Pero gagawin ko pa rin po. Nagsimula ang kumperensya sa pagpapakilala ni Amado sa kanyang sarili. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang nagtatag ng Del Rosario Holdings at publiko niyang kinondena ang mga aksyon ng kanyang pamangkin. Pumasok ang mga mamamahayag sa mga tanong, ngunit nanatiling kalmado si Amado. Nagpapakita ng dokumento pagkatapos ng dokumento bilang ebidensya. Pagkatapos ay dumating ang mga investor. Tinalakay ni Elena ang mga irregularidad sa pananalapi. Ibinunyag ni Omar ang mga internasyonal na suhol. Nagpakita si Yuki ng mga testimonya mula sa mga dating empleyado na dumanas ng parehong kapalaran tulad ni Rowena. At sa wakas ay dumating ang pagkakataon ni Leah. Naglakad siya patungo sa podium na nanginginig ang mga binti, ngunit isang boses na tumangging masira. Tiningnan niya ang mga kamera, inisip ang milyon-milyong mata na nagmamasid sa kanya mula sa lahat ng dako ng mundo at nagsimulang magsalita. Ako po si Leah Reyes. 11 taong gulang po ako.
Ang nanay ko po ay isang tagalinis at isang buwan na ang nakakaraan, isang makapangyarihang lalaki, ang nangako na bibigyan ako ng $1,000,000 kung kaya kong isalin ang mga dokumento sa 5 wika. Huminto siya. Ang katahimikan sa silid ay ganap. 4 po sa 5 dokumento ay naisalin ko ng perpekto. Ang ika-5 po ay Hapon, isang wikang hindi ko alam, ngunit sa halip na magsinungaling, inamin ko po ang aking limitasyon at humiling na turuan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa ng lalaking iyon? Tumawa po siya. Sinabi niya po na biro lang iyon at pagkatapos ay tinanggal ang nanay ko sa trabaho dahil sa pagdadala sa akin sa trabaho ng araw na iyon. Kinukuha ng mga kamera ang bawat salita, bawat ekspresyon, bawat luha na hindi pinapayagan ni Leah na bumagsak, ngunit hindi po iyon sapat para sa kanya. Siniguro niya po na walang kumpanya sa lungsod ang kukuha sa nanay ko. Gumawa po siya ng anonymous na reklamo para ilayo po ako sa kustudiya niya. Binili po niya ang mga opisyal para matiyak na mawawalan po kami ng lahat. Itinaas niya ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng ebidensya. Narito po ang patunay, mga dokumento, recordings, testimonya, lahat po ng kailangan niyo para makita kung sino talaga si Mateo Del Rosario. Tumingin siya ng direkta sa pangunahing kamera. Sir Del Rosario, kung pinapanood niyo po ito, gusto ko pong malaman niyo. Hindi po ako natatakot sa inyo. Tinuruan po ako ng nanay ko na ang dignidad ay hindi nabibili o naibebenta at ang lola ko po na hindi ko nakilala, ngunit ang kanyang apoy ay dumadaloy sa aking mga ugat, ang nagturo sa akin na ang mga salita ay maaaring magbago ng mundo. Lumakas ang kanyang boses sa bawat pangungusap. Sinubukan niyo po kaming sirain, ngunit ang tanging nagawa niyo po ay gisingin ang isang bagay na hindi na matutulog muli dahil alam na po ngayon ng mundo kung sino po kayo at nakatingin po ang mundo. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Leah ay tumagal lamang ng 3 segundo, pagkatapos ay ang kaguluhan. Tumayo ang mga mamamahayag mula sa kanilang mga upuan na sumisigaw ng mga tanong. Nagpuputukan ang mga flash ng kamera na parang mga paputok. Ang bulungan ng mga tao sa labas ay naging isang sigaw na tumagos sa mga pader ng gusali. Ngunit hindi narinig ni Leah ang anuman sa mga iyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang side screen na nagpapakita ng live broadcast. Ang bilang ng mga manonood ay tumaas bawat segundo. 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000. Mga tao mula sa buong mundo ang sumasaksi sa sandaling ito. Lumapit si Amado sa podium at kinuha ang kontrol. Ngayon ay sasagutin namin ang mga tanong ng maayos. Mangyaring itaas ang inyong kamay. Umangat ang mga kamay na parang gubat ng mga desperadong daliri. Ikaw sa unang hilera. Itinuro ni Amado ang isang pulang buhok na mamamahayag na may ID mula sa isang internasyonal na channel. Salamat. Ako po si Victoria Cruz ng Balitang Global. Sir Monteclaro, sinasabi niyo po na kayo ang nagtatag ng Del Rosario Holdings at tiyo ni Mateo Del Rosario. Mayroon po ba kayong patunay ng pagiging kamag-anak? Tumango si Amado. Mayroon po akong mga birth certificate, mga dokumento ng informal adoption, mga bank record na nagpapakita ng mga transaksyon na ginawa ko para sa kanyang edukasyon, at mga family photo na sumasaklaw sa mga dekada. Lahat po ay ibibigay sa mga kinauukulang autoridad. Isa pang kamay ang umangat. Isang kalbong lalaki na may British accent. Jonathan Pierce, Financial Times. Para sa mga investor na naroroon, handa po ba kayong formal na magtestigo laban sa Del Rosario Holdings? At ano po ang magiging implikasyon nito sa inyong sariling negosyo? Lumapit si Elena Dubois sa mikropono. Handa kaming magtestigo tungkol sa mga implikasyon, mawawalan kami ng pera, maraming pera, ngunit may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kita. Ang integridad ay isa sa mga ito. Idinagdag ni Omar Al-Rashid, sa aking kultura, ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang nasaksihan namin sa meeting room na iyon ay ang kawalang karangalan ng isang taong naniniwala na ang pera ay nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat. Nagkamali siya. Nagpatuloy ang mga tanong sa halos 1 oras tungkol sa mga dokumento, tungkol sa mga testimonya, tungkol sa pattern ng pag-uugali ni Del Rosario. Bawat sagot ay isa pang bato sa pader na itinayo sa paligid ng imperyo ng CEO. Sa wakas, isang batang mamamahayag ang mahiyain na nagtaas ng kamay. Ang tanong na ito ay para kay Leah. Paano mo natutunan ang maraming wika sa murang edad? Tiningnan ni Leah ang mamamahayag. Ito ang unang tanong na diretsong itinukoy sa kanya mula ng kanyang paunang pahayag. Nagtatrabaho po ang nanay ko buong araw, nagsimula siya. Noong bata po ako, madalas po akong mag-isa. Ang mga kapitbahay po namin ay galing sa iba't ibang bansa.
Ang Aleman po naming kapitbahay, si Ginang Ingrid, ang nagturo sa akin ng Aleman habang inaalagaan ako. Ikinukwento po sa akin ni Sir Ahmad mula sa Syria ang mga kwento sa Arabe habang nagluluto ang kanyang asawa para sa amin. Si Madam Colette, isang matandang Pranses na nakatira sa ikatlong palapag, ang nagbabasa sa akin ng mga tula sa kanyang wika tuwing hapon. Huminto siya, inaalala ang mga mukha na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Para po sa kanila, hindi po ako ang anak ng tagalinis. Ako po ay si Leah lamang, isang batang mausisa na maraming tanong. Tinuruan po nila ako ng kanilang mga wika dahil iyon lang po ang mayroon sila para ibigay at natuto po ako dahil iyon lang po ang paraan na alam ko para magpasalamat sa kanilang pagmamahal. Ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa nauna. Hindi ito tensyon o pag-asa, ito ay paggalang. At ang Ingles, malumanay na tanong ng mamamahayag. Internet. Bahagyang ngumiti si Leah. Mga video, pelikula, kanta. Hindi po ako kayang bayaran ng nanay ko para sa mga pribadong klase, pero ang kaalaman ay naroon para sa sinumang gustong maghanap. Natapos ang kumperensya lampas tanghali. Habang kinakailangan ihatid si Leah palabas ng gusali, nagsimulang mag-vibrate ng walang kontrol ang kanyang telepono. Mga mensahe mula sa hindi kilalang mga numero, mga notifications sa social media, mga missed call mula sa internasyonal na prefix, ngunit isang mensahe lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay mula kay Dra. Miranda Suarez ng ospital. Gising na ang nanay mo, nagtatanong tungkol sa iyo. Pumunta ka kung kailan ka makakaya. Tumakbo si Leah. Sa silid ng ospital, nakaupo si Rowena sa kama na nakatuon ang mga mata sa isang maliit na telebisyon na nagpapalabas ng balita. Ang press conference ang pangunahing paksa sa bawat channel. Aking anak, bulong niya nang pumasok si Leah. Aking munting mandirigma. Niyakap siya ni Leah. Umiiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Lahat ng damdaming pinipigilan, lahat ng takot, lahat ng pressure ay lumabas sa mga hikbi na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Nagawa mo, hinahaplos ni Rowena ang kanyang buhok. Hinarap mo ang isang halimaw at nakita iyon ng buong mundo. Natatakot po ako, ma. Sobrang takot po na magkamali, na walang mangyari. Pero hindi ka nagkamali. Hindi ka kailanman nagkamali, Leah. Ang bawat bagay na ginawa mo ay ginawa mo ng may puso at ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. Pumasok si Dra. Suarez sa sandaling iyon na may ngiting nagpaliwanag sa kanyang mukha. May magandang balita po ako. Ang impeksyon ay sumasagot sa treatment. Kung magpapatuloy ang lahat ng ganito, ang iyong ina ay maaaring lumabas ng ospital sa loob ng 4 o 5 araw. Totoo po? Naramdaman ni Leah ang pagdami ng ginhawa. Totoo. Bagaman kailangan niya ng ganap na pahinga sa loob ng ilang linggo. Walang stress, walang alalahanin, dahan-dahang tumawa si Rowena. Mahirap iyon sa isang anak na kakadeklarang gyera sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Tiningnan sila ni Dra. Suarez, na may pagtataka. Nakita ko ang press conference. Nakita iyon ng buong ospital. Nag-uusap ang mga nurse tungkol sa pag-organisa ng isang koleksyon para sa inyo. Hindi po namin kailangan ng kawanggawa, nagsimulang sabihin ni Rowena, ngunit pinutol siya ni Leah. Kailangan po namin ng hustisya, Doktor. At ngayon po ay ginawa namin ang unang hakbang para makamit iyon. Ang sumunod na mga oras ay isang buhawi ng mga tawag at pagbisita. Si Ligaya ang unang dumating na may balita na nagpabago sa lahat. Inanunsyo ng Piskal General ang isang formal na investigasyon laban sa Del Rosario Holdings. Sinusuri nila ang lahat ng mga dokumento na kanilang ipinakita at mayroon pa. 3 dating empleyado na nanatiling tahimik dahil sa takot ay gusto nang magpatotoo. Pagkatapos ay dumating si Amado, halatang pagod, ngunit may bagong lakas. Nawawala si Mateo. Wala siya sa kanyang bahay, wala siya sa opisina, wala siya sa alinman sa kanyang karaniwang lugar. Sabi ng kanyang mga abogado na sinusuri niya ang mga legal na opsyon, ngunit ang totoo ay tumatakas siya. Tumatakas? Sumimangot si Leah. Saan? Mayroon siyang ari-arian sa iba't ibang bansa, mga bank account sa mga tax haven. Maaari siyang nasa kahit saan. At ang hearing bukas, sa DSWD, ngumiti si Amado sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kinansela. Ang opisyal na binili ni Mateo, si Rodrigo Panganiban, ay inaresto ngayong umaga. Inamin niya ang lahat kapalit ng mas mababang sentensya. Ang anonymous na reklamo laban sa iyong pamilya ay opisyal ng ibinasura. Naramdaman ni Leah na nanghihina ang kanyang mga tuhod. Inalalayan siya ni Rowena habang pareho silang umiiyak sa kaluwagan. Ibig sabihin po,
Hindi po nila ako paghihiwalayin sa nanay ko. Iyan mismo ang ibig sabihin. Walang sino man ang maghihiwalay sa inyo kailanman. Ngunit sandali lang ang kapayapaan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Leah sa isang upuan sa tabi ng kama ng kanyang ina, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang blocked number. Nag-alinlangan siya bago sumagot. May kung anong instinct ang nagsasabi sa kanya na huwag, ngunit mas malakas ang kuryosidad. Hello, Leah Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay distorted, hindi makilala. Nagkamali ka ng malaki. Sino ka po? Isang taong nakakaalam ng mga bagay. Mga bagay na hindi alam ni Don Amado tungkol sa kanyang minamahal na pamangkin. Naramdaman ni Leah ang lamig na dumaan sa kanyang likod. Anong mga bagay po? Hindi si Mateo del Rosario ang akala ng lahat. Ang kanyang kalupitan ay may mas malalim na ugat kaysa sa iyong iniisip. Mga ugat na umaabot sa sarili mong pamilya. Ang pamilya ko? Hindi ko po naiintindihan. Ang iyong lola, ang tagasalin. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang na namatay siya ng napakabata? Sa tingin mo ba ay nagkataon lang na ang iyong ina ay nagtapos na nagtatrabaho sa eksaktong kumpanya ni Del Rosario? Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Leah na naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Ano po ang sinasabi niyo? Sinasabi ko na mayroong kuwento na hindi pa naikukuwento sa iyo ng sinuman. Isang kuwento na nagkokonekta sa iyong pamilya sa mga Del Rosario sa loob ng mga dekada. At kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, kailangan mong maghanap sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Anong lugar po? Ang personal na archive ni Amado Monteclaro. Tanungin mo siya tungkol sa taon na nakilala niya ang iyong lola. Tanungin mo siya kung anong nangyari sa embahada ng Pransya. Tanungin mo siya kung bakit hindi kailanman nalaman ng iyong ina kung sino ang kanyang ama. Naputol ang linya. Nanatili si Leah na nakapako. Nakadikit pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Ang mga salita ng misteryosong boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang eko sa isang madilim na kuweba. Ang kanyang lola, ang embahada ng Pransya, ang ama ng kanyang ina. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Tiningnan niya si Rowena na mahimbing na natutulog salamat sa mga gamot. Hindi kailanman binanggit ng kanyang ina ang kanyang ama. Palaging ipinapalagay ni Leah na ito ay isang masakit na paksa, isang bagay na hindi dapat tanungin, ngunit ngayon ay dumarami ang mga tanong na parang virus sa kanyang isip. Sino ang ama ng kanyang ina? Anong koneksyon ang mayroon ang kanyang lola sa mga Del Rosario? At bakit may gustong ipaalam sa kanya ang lahat ng ito ngayon? Kinaumagahan hinarap ni Leah si Amado. Nakita niya ito sa kanyang opisina na nagsusuri ng mga legal na dokumento na may kaugnayan sa investigasyon laban sa kanyang pamangkin. Nang pumasok siya, agad niyang napansin na may nagbago sa ekspresyon nito. Kagabi po, nakatanggap po ako ng tawag, sabi niya nang walang pasubali. May nagsabi po sa akin na tanungin ko kayo tungkol sa lola ko, tungkol sa embahada ng Pransya, tungkol sa ama ng nanay ko. Nawala ng kulay ang mukha ni Amado. Sino ang tumawag sa iyo? Hindi ko po alam. Ang boses po ay distorted, pero alam po niya ang mga bagay na nagpakilala sa akin na may kuwento na hindi pa naiikuwento sa akin ng sinuman. Bumagsak si Amado sa kanyang upuan na parang biglang dumoble ang kanyang bigat. Inasahan ko na hindi mo na kailanman malalaman ito, bulong niya. Inasahan ko na matutulungan kita nang hindi lumalabas ang katotohanan. Anong katotohanan? Pumikit ng matagal ang matanda. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, may luha sa mga ito. Ang iyong lola, si Catalina Reyes, ang pinakapambihirang babae na nakilala ko. Nagtrabaho siya bilang tagasalin sa embahada ng Pransya nang makilala ko siya. Mayroon siyang parehong liwanag sa iyong mga mata, parehong pagmamahal sa mga wika, parehong panloob na apoy. Huminto siya, na parang bawat salita ay nangangailangan ng pisikal na pagsisikap. Nagkainlaban kami. Ito ay isang ipinagbabawal na pag-ibig. Imposible. Ako ay kasal, may mga responsibilidad, isang reputasyon na panatilihin, ngunit si Catalina ay parang isang magnet. Hindi ko siya maiiwasan bagaman alam kong dapat. Naramdaman ni Leah na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinasabi niyo po na kayo at ang lola ko ay nagkaroon ng relasyon? Tumagal ito ng halos 2 taon at mula sa relasyong iyon ay ipinanganak ang isang bata. Isang bata na pinagsikapan ni Catalina na palakihin mag-isa dahil ako ay masyadong duwag para kilalanin siya sa publiko. Ang nanay ko, bulong ni Leah. Ang nanay ko po ang inyong anak? Tumango si Amado, hindi makatingin sa kanya. Si Rowena ang aking anak. Ibig sabihin ikaw, Leah, ay aking apo. Gumuho ang mundo ni Leah at muling nabuo sa isang iglap. Lahat ng akala niyang alam tungkol sa kanyang pamilya
tungkol sa kanyang kasaysayan, tungkol sa kanyang sarili, ay isang kasinungalingan. Alam po ba ng nanay ko? Hindi. Hindi ito kailanman sinabi ni Catalina. Pinangako niya sa akin na ililihim ko ito hanggang sa aking kamatayan. Ngunit ngayon, si Del Rosario ay inyong pamangkin. Kinonekta ni Leah ang mga tuldok na may lumalaking takot. Ibig sabihin po, pinsan siya ng nanay ko. Ibig sabihin po, ang taong sumubok na sirain kami ay pamilya ko? Oo. Tiningnan siya ni Amado sa wakas. Walang alam si Mateo tungkol dito. Walang sinuman ang nakakaalam, maliban sa akin at sa iyong lola. Ngunit may iba pang nakatuklas ng katotohanan. Isang taong gustong gamitin ito. Gamitin para saan? Hindi ko alam, ngunit kailangan nating malaman bago pa huli ang lahat. Bumagsak si Leah sa isang upuan. Ang kanyang isip ay pinoproseso ang impormasyon na nagpabago sa lahat. Siya ay apo ni Don Amado Monteclaro, pinsan ni Mateo del Rosario, tagapagmana ng isang legacy na hindi niya alam na umiiral. At may isang tao sa isang lugar na nakakaalam ng lahat ng lihim na ito at ginagamit ang mga ito bilang mga piraso sa isang laro na ngayon lang niya sinisimulan maintindihan. Ano po ang gagawin natin ngayon? Tanong niya sa nanginginig na boses. Ngayon, tumayo si Amado na may bagong determinasyon. Hahanapin natin kung sino ang nasa likod nito at tutuklasin kung ano talaga ang gusto niya. Ngunit bago pa sila makagawa ng unang hakbang, tumunog ang telepono ni Amado. Si Ligaya iyon at ang kanyang boses ay tila takot na takot. Don Amado, buksan niyo po ang balita ngayon. Binuksan ni Amado ang telebisyon. Ang lumabas na imahe ay nagpakahinga sa kanilang dalawa. Nasa screen si Mateo del Rosario, nakatayo sa harap ng mikropono na may ngiting nakakakilabot at ang mga salitang kanyang binanggit ay nagpabago sa lahat. Mayroon akong impormasyon na sisira kay Don Amado Monteclaro at magbubunyag na ang munting bayaning si Leah Reyes ay bahagi ng isang pampamilyang sabuatan upang nakawin ang aking kumpanya at mayroon akong mga patunay upang ipakita ito. Ang mga salita ni Mateo del Rosario ay umalingaw-ngaw sa screen na parang hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Leah na nawalan siya ng hangin. Namutla si Amado, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang kanyang pamangkin sa screen. Sa susunod na 24 na oras, patuloy ni Del Rosario na may nakakakilabot ng ngiti. Ibubunyag ko ang mga dokumento na nagpapatunay na si Amado Monteclaro ay nagpaplano sa loob ng mga dekada upang mabawi ang kontrol sa aking kumpanya at ang kanyang lihim na sandata ay isang bata na nagkataong kanyang ilehitimong apo. Ang salita ay tumama kay Leah na parang suntok. Ilehitimo, na parang ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali, na parang ang kanyang buhay ay isang mantsa na dapat burahin. Ang di umano'y kuwento na ito ng David laban kay Goliath. Dinura ni Del Rosario ang mga salita. Ay sa katunayan ay isang pampamilyang sabwatan upang sirain ako at mayroon akong isang taong maaaring kumpirmahin ang lahat. Gumagalaw ang kamera na nagbubunyag ng isang taong nakaupo sa tabi ni Del Rosario, si Samuel Roxas, ang abogadong naging kanyang kanang kamay, ang taong nagpatupad ng bawat malupit na utos, bawat walang awang paghihiganti. Ngayon ay naroon siya na may nerbyoso, ngunit determinadong ekspresyon. Sir Roxas, hinarap siya ni Del Rosario. Sabihin mo sa mundo ang iyong nalalaman. Nag-clear throat si Samuel. Sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho ako kasama si Don Amado bago siya nagretiro. Nakasaksi ako ng mga pribadong pag-uusap kung saan ipinahayag niya ang kanyang intensyon na mabawi ang kumpanya kapag ang tamang panahon. Binanggit niya ang isang lihim na anak na babae na balang araw ay gagamitin niya bilang lehitimong tagapagmana. Tiningnan ni Leah si Amado ng may takot. Totoo po ba iyon? Hindi. Matinding tinanggihan ni Amado. Nagsisinungaling si Samuel. Hindi siya kailanman direktang nagtrabaho sa akin. Siya ay inupahan ni Mateo ilang taon matapos akong magretiro. Kung gayon, bakit niya sinasabi ang ganoong mga bagay? Dahil nakulong siya ni Mateo. Alam ni Samuel ang labis tungkol sa mga tunay na krimen ng aking pamangkin. Kung hindi siya makikipagtulungan, makukulong siya kasama nito. Sa screen, patuloy ang pagganap ni Del Rosario. Bukas ng 10 ng umaga, sa parehong lugar kung saan nagkaroon ng media circus ang batang ito, ipapakita ko ang lahat ng ebidensya. Makikita ng mundo kung sino talaga ang mga Monteclaro at mga Reyes. Isang pamilya ng mga sinungaling at mandaraya. Natapos ang broadcast. Ang katahimikan sa opisina ni Amado ay nakakabingi. Kailangan nating gumawa ng isang bagay, putol ni Leah sa katahimikan. Hindi natin maaaring hayaan siyang magsinungaling tungkol sa atin.
Ang sinasabi niya ay walang legal na batayan. Sinubukan ni Amado na manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Walang dokumento na magpapatunay ng isang sabwatan dahil walang sabwatan, ngunit ang pinsala sa publiko ay nagawa na. Namagitan si Ligaya, ang mga taong sumuporta sa iyo ay may pagdududa na ngayon. Nagpuputukan ang social media sa mga teorya. Tumunog ang telepono ni Amado. Si Elena Dubois iyon. Amado, kakapanood ko lang ng broadcast. Kailangan nating mag-usap ngayon. Kalahating oras pagkatapos, muling nagtipon ang mga investor sa opisina. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong pag-aalala at determinasyon. Ang akusasyon ni Del Rosario ay katawa-tawa. Unang nagsalita si Omar Al-Rashid. Sino mang nakakita ng orihinal na video ay alam na hindi nag-a-acting ang batang iyon. Tunay ang kanyang talento. Ngunit mayroon si Del Rosario. Pragmatikong tinuro ni Elena. Hindi siya gagawa ng ganoong pahayag ng walang anumang uri ng ebidensya, kahit na gawa-gawa. Gawa-gawa? Tanong ni Lia. Pekeng dokumento. Paliwanag ni Yuki Tanaka. Sa mundo ng korporasyon, mas karaniwan iyon kaysa sa iyong iniisip. Lumilikha sila ng mga papel na tila lehitimo, ngunit ganap na imbento. At paano natin patutunayan na peke ang mga iyon? Doon ang problema, bumuntong hininga si Elena. Ang pagpapatunay na ang isang bagay ay peke ay mas mahirap kaysa sa pagpapatunay na ang isang bagay ay totoo. Nag-vibrate ang telepono ni Lia. Isang mensahe mula sa blocked number. Kung gusto mo ang katotohanan tungkol kay Samuel Roxas, hanapin mo siya sa archive ng mga closed case ng Integrated Bar of the Philippines. Case number 2847. Hindi lahat ay kung ano ang nakikita. Ipinakita ni Lia ang mensahe sa iba. Ito ang parehong tao na tumawag sa akin kagabi, sabi niya. Sino ang nakakaalam tungkol sa lola at pamilya ko? May tumutulong sa atin mula sa mga anino? Sumimangot si Amado. Ngunit sino? Hindi mahalaga kung sino ngayon, si Ligaya ay nasa kanyang computer na. Ang mahalaga ay kung totoo ang impormasyon, mabilis siyang nag-type, ina-access ang mga database na hindi alam ni Lia na umiiral. Narito, ikinot ni Ligaya ang screen. Kaso 2847 ng Integrated Bar of the Philippines. Inimbestigahan si Samuel Roxas, ilang taon na ang nakalipas dahil sa paggawa ng peking dokumento sa isang kasong sibil. Ang investigasyon ay isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya, ngunit binanggit sa record ang isang kawili-wiling bagay. Ano? Sabay-sabay na tanong nila. Ang orihinal na complainant ay pinagbantaan at binawi ang mga kaso. Hulaan niyo kung sino ang legal na kumakatawan sa akusado. Del Rosario Holdings. Bulong ni Amado. Eksakto. Si Samuel ay gumagawa ng mga peking dokumento para kay Del Rosario sa loob ng maraming taon, at ngayon ay ginagawa niya rin iyon laban sa atin. Gabi na sa lungsod, habang nagtatrabaho ng mabilis ang grupo, alam ni Lia na kailangan niyang bumalik sa ospital kasama ang kanyang ina. Ngunit alam din niya na kung hindi nila pipigilan si Del Rosario ngayon, guguho ang lahat ng kanilang nakamit. Kailangan ko po makita ang nanay ko, sabi niya sa wakas. Wala po siyang alam sa nangyayari. Sige, tumango si Amado. Magpapatuloy kami sa pagtatrabaho. Bukas ay kakailanganin natin ang buong lakas natin. Don Amado, huminto si Lia sa pinto. Hindi po alam ng nanay ko na kayo po ang kanyang ama. Kailan po niyo sasabihin sa kanya? Ibinaba ng matanda ang kanyang tingin. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ayaw kong magkaroon siya ng karagdagang alalahanin ngayon. Karapat-dapat po siyang malaman ang katotohanan. Alam ko, at sasabihin ko sa kanya. Pangako ko sa iyo. Sa ospital, gising si Rowena at nanonood ng balita sa maliit na telebisyon. Nakita ko ang press conference ni Del Rosario, sabi niya nang pumasok si Lia. Walang limitasyon ang taong iyon. Ma, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Umupo si Lia sa tabi ng kanyang ina at ikinuwento ang lahat. Tungkol kay Amado, tungkol kay Catalina, tungkol sa lihim na nanatiling nakatago sa loob ng mga dekada. Sa bawat salita, ang mukha ni Rowena ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkagulat, pagdududa, sakit, pagkalito. Si Amado Monteclaro ang aking ama, ang kanyang boses ay halos bulong. Opo ma, kayo po ang kanyang anak at ako po ang kanyang apo. At si Del Rosario po ay pinsan niyo at pinsan ko rin. Pumikit si Rowena. Nagsimulang tahimik na bumagsak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi kailanman sinabi sa akin ng nanay ko, bulong niya. Tuwing nagtatanong ako tungkol sa aking ama, binabago niya ang paksa. Sabi niya, mas mabuting hindi malaman ang ilang lihim. Galit po ba kayo?
Binuksan ni Rowena ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang anak. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Buong buhay ko, akala ko anak ako nang wala na hindi lang ako gusto ng aking ama. At ngayon, natuklasan ko na siya ang isa sa pinakamayaman na tao sa bansa na nagmamasid sa amin sa loob ng maraming taon nang walang sinasabi. Natakot siya, ma. Takot po na sirain ang alaala ng lola. Takot po na komplikado ang inyong buhay. At iyan ang nagpapawalang sala sa kanya? Mga dekada ng katahimikan habang kami ay nagpupumilit na mabuhay? Walang sagot si Leah. Naiintindihan niya ang galit ng kanyang ina. Naiintindihan din niya ang mga dahilan ni Amado. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Gusto ko siyang makita, biglang sabi ni Rowena. Ngayon, bago pa sumikat ang araw, bago pa subukang sirain ng halimaw na iyon na si Del Rosario ang kaunting natitira sa amin, dumating si Amado sa ospital 1 oras pagkatapos. Naghihintay si Leah sa labas ng silid, binibigyan sila ng privacy. Sa pamamagitan ng saradong pinto ay naririnig niya ang mga boses. Una ay kalmado, pagkatapos ay mas matindi, pagkatapos ay mga hikbi. Tumagal ng halos 2 oras ang pag-uusap. Nang sa wakas ay lumabas si Amado, namumula ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Tila siya tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Kumusta po siya? Tanong ni Leah. Galit, nasasaktan, naguguluhan. Sumandal si Amado sa dingding. Mayroon siyang buong karapatan na maramdaman iyon. Ninakaw ko sa kanya ang pagkakataong makilala ang kanyang ama. Ninakaw ko sa kanya ang isang buhay na sana ay naiiba. Pinatawad po ba niya kayo? Hindi ko alam. Sabi niya ay kailangan niya ng oras. Ngunit mayroon din siyang sinabi na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ano po? Sabi niya, sa kabila ng lahat, ipinagmamalaki niya ako. Ang babaeng naging ako. At kung may kinalaman ako doon, kahit hindi direkta, kung gayon siguro mayroong magandang bagay sa gitna ng maraming pagkakamali. Naramdaman ni Leah ang luha na nabubuo sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang ina na nakatingin sa bintana. Ma. Lumingon si Rowena. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bakas ng mga luha, ngunit may iba pa. Isang bagay na nakilala ni Leah dahil nakita na niya ito sa salamin ng maraming beses. Determinasyon. Tatapos natin ito. Sabi ni Rowena sa matatag na boses. Ang taong iyon, si Del Rosario, ay pinsan ko. Sarili kong dugo, at inilaan niya ang kanyang buhay sa pagsira ng mga inosenteng tao kasama na tayo. Ma, may sakit po kayo. Kailangan niyo pong magpahinga. Magpapahinga ako kapag tapos na ito. Sa ngayon, ang lugar ko ay sa tabi mo. Hindi po kayo papayagan ng mga doktor na lumabas. Kung gayon, lalabas tayo nang hindi nila nakikita. Ngumiti si Rowena sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang nagmana ng apoy ng iyong lola? Ang pagbubukang liwayway ay nakakita ng isang hindi malamang na grupo na nagtipon sa opisina ni Amado. Si Rowena, maputla ngunit determinadong nakaupo sa isang armchair na may kumot sa kanyang mga balikat. Si Leah sa tabi niya na hawak ang kanyang kamay. Si Amado, sa kanilang harapan na may ekspresyon ng pagkamangha nang makita ang anak na hindi niya nakilala na humaharap sa laban kasama niya. Ang mga investor, ang umukupa sa natitirang bahagi ng silid, bawat isa ay nag-ambag ng mga resources at contacts. At sa gitna ng mesa, isang screen ang nagpakita ng pagtuklas na magpapabago sa lahat. Nakita namin ang pinagmulan ng misteryosong tawag, inanunsyo ni Ligaya. Hindi kayo maniniwala kung sino. Ang imahe sa screen ay nagpakita ng mukha na kinilala ng lahat. Ito ay isang babaeng nasa katamtamang edad na may mga tampok na kakaibang pamilyar. Siya si Carmela del Rosario, paliwanag ni Ligaya. Siya ang nakababatang kapatid ni Mateo del Rosario at tila nagtitipon siya ng ebidensya laban sa sarili niyang kapatid sa loob ng maraming taon. May kapatid si del Rosario? Hindi makapaniwala si Leah. Isang kapatid na halos burahin niya sa pag-iral, bulong ni Amado na kinikilala ang mukha. Carmela, huling nakita ko siya ay bata pa lamang. Pinadala siya ni Mateo sa malayo nang kunin niya ang kontrol sa kumpanya. Sabi niya ay para sa kanyang kapakanan. Ngunit ang totoo ay palagi siyang paborito ng aking mga magulang. Hindi niya iyon matanggap. At ngayon ay tinutulungan niya tayo? Tila nga. Ligaya, maaari mo ba siyang kontakin? Nagawa ko na. Papunta na siya. Dumating si Carmela del Rosario, 30 minuto, bago ang press conference ni del Rosario.
Nang pumasok siya sa opisina, agad napansin ni Leah ang pagkakapareho ng pamilya, ang parehong mga mata ni Amado, ang parehong tuwid na tindig, ngunit kung saan si Del Rosario ay nagliliwanag ng kalupitan, si Carmela ay naglalabas ng malalim na kalungkutan na may halong desisyon. Tio Amado, iyon ang unang sinabi niya. Ang tagal na, sobrang tagal na. Lumapit si Amado at niyakap siya. Bakit hindi mo ako kailanman kinontak? Dahil pinagbantaan ako ni Mateo, sabi niya. Sabi niya na kung susubukan kong lumapit sa pamilya, sisirain niya ang lahat ng mahal ko. Huminto si Carmela sa pagyakap, pero wala na akong mawawala. At nang makita ko ang ginawa niya sa batang ito, alam kong oras na para kumilos. Tiningnan niya si Leah na may pinaghalong paghanga at sakit. Matapang ka, mas matapang kaysa sa sino man sa atin. Hinarap mo ang aking kapatid habang ang lahat ay tumitingin sa kabilang panig. Ano po ang mayroon kayo para sa amin? Diretso si Leah. Ang kumperensya po ni Del Rosario ay magsisimula sa wala pang isang oras. Kinuha ni Carmela ang isang hard drive mula sa kanyang bag. 23 taon ng ebidensya, mga recordings, dokumento, testimonya, lahat ng kailangan nyo para patunayan na ang mga dokumentong ipapakita ng aking kapatid ngayon ay peke at marami pa. Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Dahil hindi kailanman itinuring ni Mateo na banta ako. Ako ay ang kanyang mahina na kapatid lamang, ang itinapon at nakalimutan. Hindi niya naisip na nagmamasid ako, naghihintay, nangangalap ng bawat pagkakamali na kanyang ginawa. Ikabit ni Carmela ang disk sa computer. Lumabas ang mga folder sa screen. Narito ang patunay na ang mga dokumento ni Samuel Roxas ay ginawa lamang 3 araw na ang nakalipas. Ang metadata ay hindi nagsisinungaling. At narito, pinuksan niya ang isa pang folder. Narito ang mga orihinal na recordings ng mga meeting kung saan inutos ni Mateo ang bawat gawa ng paghihiganti laban sa kanyang mga kaaway, kasama na ang kampanya laban kay Rowena Reyes. Humilig si Rowena, nakatuon ang kanyang mga mata sa screen. May recordings kanya na nag-utos na sirain ako. May recordings ako ng lahat. Hindi natuto ang aking kapatid na mag-ingat dahil hindi niya kailanman pinaniwalaan na may sino mang maglalakas loob na hamunin siya. Tiningnan ni Carmela ang lahat ng naroroon. Kinuha ni Mateo sa akin ang aking pamilya, ang aking mana, ang aking buhay. Ngayon, sa wakas ay mababawi ko ang bahagi ng nawala sa akin. Anong bagay po? Tanong ni Leah. Ang aking dignidad at ang hustisya na karapat-dapat sa marami. Ang conference room ay puno. Mga mamamahayag mula sa buong mundo ang pumuno sa bawat bakanting upuan. Ang mga telebisyon camera ay nagbo-broadcast ng live sa mahigit 100 bansa. Sa labas, libu-libong tao ang nagtipon. Marami ang may mga karatula na nagsasabing, hustisya para kay Leah at nakatingin ang mundo. Si Mateo del Rosario ang unang pumasok, sinundan ni Samuel Roxas at isang hukbo ng mga abogado. Ang kanyang mayabang na ngiti ay naglalabas ng kumpiyansa ng isang naniniwalang nanalo na bago pa magsimula ang labanan. Mga ginang at ginoo, nagsimula siya mula sa podium. Ngayon ay ibubunyag ko ang katotohanan tungkol sa pinakamahabang sabwatan na nasaksihan ng lungsod na ito. Itinaas niya ang isang makapal na folder. Narito ang mga dokumento na nagpapatunay na si Don Amado Monteclaro ay nagplano sa loob ng mga dekada upang mabawi ang aking kumpanya gamit ang isang bata bilang sandata ng media. Isang bata na nagkataong kanyang ilihitimong apo, bunga ng isang lihim na relasyon sa isang empleyado. Nagkagulo ang silid. Si Samuel Roxas, ang aking legal na tagapayo, ay saksi sa mga sabwatan na ito at handang magpatotoo sa ilalim ng panunumpa. Lumapit si Samuel sa mikropono, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ng maluwag ang mga pinto ng bulwagan. Si Leah ang unang pumasok. Sa likod niya, matatag na naglalakad si Rowena sa kabila ng kanyang kahinaan. Sinundan siya ni Amado kasama ang mga internasyonal na investor at huling pumasok sa grupo, isang babae na nagpanumbalik ng kulay ng mukha ni Del Rosario, Carmela Monteclaro. Carmela, nanginginig ang boses ni Del Rosario sa unang pagkakataon. Anong ginagawa mo rito? Dumating ako para sabihin ang katotohanan, kapatid, sabi ni Carmela. Ang katotohanan na sinubukan mong ilibing sa loob ng 23 taon. Lumakad si Carmela patungo sa podium na may parehong autoridad na kinamkam ng kanyang kapatid kanina. Ako si Carmela Monteclaro. Ako ang nakababatang kapatid ni Mateo del Rosario. At sa loob ng mahigit 2 dekada ay dinokumento ko ang bawat krimen, bawat kasinungalingan, bawat buhay na sinira ng aking kapatid. Ikonekta niya ang hard drive sa pangunahing screen ng bulwagan
Ang mga dokumentong ipinakita ng aking kapatid ay ginawa 3 araw na ang nakakaraan. Kinumpirma ito ng digital metadata. Ang mga ito ay peke, gawa ni Samuel Roxas na may dokumentadong kasaysayan ng pamemeke. Ipinakita ng screen ang mga patunay, mga petsa ng paggawa, mga digital record, hindi matatawarang ebidensya. Ngunit hindi lang iyan. Patuloy ni Carmela. Narito ang mga tunay na recordings ang mga pag-uusap kung saan inutusan ni Mateo na sirain si Rowena Reyes dahil lamang sa pinahiya siya ng kanyang anak sa pagpapakita ng talento na hindi niya kailanman mabibili. Puno ang bulwagan ng boses ni Del Rosario, malinaw at hindi maitatanggi. Gusto kong hindi na makapagtrabaho ang babaeng iyon sa kahit saan sa lungsod na ito at gusto kong mapunta ang bata sa sistema upang matutunan nila kung ano ang ibig sabihin ng hamunin ako. Pumasok ang mga mamamahayag sa mga tanong. Ang mga flash ng kamera ay nagpaliwanag sa silid na parang mga kidlat. Atras si Del Rosario. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagmamataas patungong takot. Manipulado iyan. Sigaw niya. Ito ay isang sabwatan. Ang tanging sabwatan dito ay sa iyo. Lumakad si Amado. Sa loob ng maraming taon, pinagmamasdan kitang sirain ang mga buhay habang tahimik ako. Ang katahimikan na iyon ay nagtatapos ngayon. Tiningnan niya si Rowena, na bahagyang tumango. Si Rowena Reyes ay aking anak. Si Leah Reyes ay aking apo. At oo, sa loob ng mga dekada ay itinago ko ang lihim na iyon dahil sa kaduhagi, ngunit hindi kailanman ako nakipagsabwatan upang mabawi ang isang kumpanya. Ang tanging gusto ko ay protektahan ang aking pamilya mula sa isang halimaw na ako mismo ang tumulong na likhain. Si Samuel Roxas, nang makita na lumulubog ang barko, ay gumawa ng isang desperadong desisyon. Maari kong ipaliwanag ang lahat. Lumapit siya sa mikropono. Pinilit ako ni Del Rosario na magsinungaling. Pinagbantaan niya ako na sisirain ako kung hindi ako makikipagtulungan. Mayroon akong mga patunay ng kanyang iba pang mga krimen na wala pang nakakaalam. Manahimik ka! Sumugod si Del Rosario sa kanyang dating kaalyado, ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga ahente ng federal sa bulwagan. Mateo Del Rosario, nagsalita ang pangunahing ahente sa malinaw na boses. Inaaresto ka dahil sa corporate fraud, panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno, pamemeke ng mga dokumento, at sabwatan. May karapatan kang manatiling tahimik. Habang kinakapos siya, tiningnan ni Del Rosario si Leah na may purong pagkamuhi. Hindi pa tapos ito, bulong niya. Mayroon akong mga resources, mayroon akong mga koneksyon. Babalik ako. Tiningnan siya ni Leah ng walang takot. Hindi, Sir Del Rosario. Hindi po kayo babalik dahil alam na po ngayon ng mundo kung sino po talaga kayo at hindi po nakakalimot ang mundo. Ang sumunod na mga buwan ay muling pagtatayo. Malawakang inimbestigahan ang Del Rosario Holdings. Natuklasan ang mga dekada ng korupsyon, panunuhol at pagsira ng mga buhay. Si Mateo ay hinatulan ng 25 taon na pagkakulong. Si Samuel Roxas, kapalit ng kanyang pakikipagtulungan, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit nawala ang kanyang lisensya sa pagiging abogado magpakailanman. Ang mga kumpiskadong ari-arian ni Del Rosario ay ginamit upang bayaran ang lahat ng biktima ng kanyang mga pang-aabuso. Dose-dosenang pamilya na nasira tulad ng kina Leah ay sa wakas ay nakakuha ng hustisya. At ang 100 milyong piso na ipinangako ni Del Rosario bilang malupit na biro ay inutos ng korte bilang opisyal na kompensasyon para kay Leah Reyes. Ayaw ko po ng pera niya, sabi ni Leah nang ipaalam sa kanya. Kung gayon, gamitin mo ito sa mabuting bagay. Mungkahi ni Amado. At iyon ang ginawa niya. Ang Catalina Reyes Foundation ay binuksan 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis. Pinangalanan bilang parangal sa kanyang lola, ang foundation ay nakatuunas sa pagtukoy at pagsuporta sa mga batang talentado na walang pinansyal na kakayahan, mga bata na may pambihirang kakayahan, ngunit walang oportunidad. Eksaktong tulad ni Leah, si Elena Dubois, Omar Al-Rashid at Yuki Tanaka ay naging pangunahing sponsor. Ibinigay ni Carmela Del Rosario ang kanyang bahagi ng mana ng pamilya upang pondohan ang mga educational scholarship at si Amado na sa wakas ay nakipagkasundo sa kanyang anak na si Rowena ay inilaan ang kanyang huling mga taon sa pagtatrabaho kasama ang kanyang apo. Ganap na gumaling si Rowena mula sa kanyang sakit. Ang mga pinakamahusay na doktor na binayaran mula sa mga pondong sa wakas ay kaya na nilang bayaran ang nagamot sa kanya hanggang sa ang kanyang kalusugan ay mas malakas kaysa kailanman.
Nagtatrabaho na siya ngayon bilang coordinator ng foundation, tumutulong sa ibang mga ina na humaharap sa parehong mga pagsubok na kanyang nalampasan. Ma, tanong ni Leah isang hapon habang sinusuri nila ang mga aplikasyon sa scholarship. Pinatawad niyo na po ba si Don Amado? Dahan-dahang ngumiti si Rowena. Ang pagpapatawad ay hindi isang sandali. Anak, ito ay isang proseso. Ngunit sa bawat araw na nakikita ko siyang sinusubukan na bumawi sa kanyang mga pagkakamali, sa bawat araw na nakikita ko siyang minamahal ka bilang ang lolo na dapat sana siya, ang prosesong iyon ay umuusad ng kaunti pa. At balang araw tatawagin mo siyang Ama. Marahil, kapag handa na ako, kapag handa na siya, kapag sapat na kaming gumaling. Nang kaarawan ni Leah, isang liham ang dumating mula sa bilangguan. Ito ay mula kay Mateo del Rosario. Hindi ko inaasahan ang iyong pagpapatawad, isinulat niya na nanginginig ang sulat kamay. Hindi ko iyon nararapat, ngunit gusto kong malaman mo na bawat araw sa lugar na ito ay iniisip ko ang sandali kung saan mo ako tinawanan nang hindi tumatawa, nang ipakita mo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pera o sa mga titulo, kundi sa dignidad. Isang dignidad na matagal ko nang nawala. Kung mayroon man ako. Ang iyong lola, si Catalina, ay pambihira. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya minahal ng aking tiyo at naiintindihan ko kung bakit ikaw ang kung sino ka. Sana balang araw, kapag ikaw ay nasa hustong gulang na, ay makita mo sa likod na kahit ang mga halimaw ay maaaring matuto kahit nahuli na. Binasa ni Leah ang liham ng 3 beses bago niya itago. Hindi siya sumagot, hindi na kailangan. Ang ilang sugat ay nangangailangan ng oras, ang ilang sagot ay hindi umiiral, at ang ilang tao ay dapat lamang mamuhay sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Pagkalipas ng maraming taon, si Leah Reyes ay naging pinakabatang tagasalin na nagtrabaho para sa United Nations. Ang kanyang kwento ay isinalaysay sa mga dokumentaryo, libro at pelikula, ngunit palagi niyang iginigiit na hindi ang kanyang kwento ang mahalaga. Ito ang kwento ng aking ina, sabi niya sa bawat panayam, na nagtrabaho sa buong buhay niya upang bigyan ako ng mga oportunidad. Ito ang kwento ng aking lola, si Catalina, na nagpamana sa akin ng pagmamahal sa mga wika nang hindi man lang ako nakikilala. Ito ang kwento ng lahat ng mga taong hindi nakikita na may pambihirang talento, ngunit hindi kailanman nakakakuha ng pagkakataong ipakita ito. Sa kanyang opisina, sa ibabaw ng desk, nakalagay ang isang nakasalaming larawan. Ito ay mula sa araw na iyon, sa meeting room ng Del Rosario Holdings, isang bata na may backpack ng eskwelahan, napapalibutan ng mga executive na kumukutya sa kanya. Sa ilalim ng larawan, isang plake na may mga salita na sinabi sa kanya ng kanyang ina ng gabing iyon sa ospital. Ang mga salita ay maaaring magbago ng mundo, at talagang nagawa nila iyon dahil pinatunayan ng isang bata na ang talento ay hindi nangangailangan ng mga sertipiko, na ang dignidad ay walang presyo, at na minsan, ang pinakamalaking higante ay maaaring ibagsak ng pinakamaliit na boses. Kailangan lang ng tapang na magsalita at ng isang taong handang makinig.